Binuo niya ang isang imperyo mula sa wala at nawala ang lahat sa isang gabi. Sa kanyang desperasyon, ang kaligtasan ay nagmula sa taong lagi niyang itinuturing na hindi nakikita ang kanyang sariling tagalinis. Ang nalalaman niya ay magbabago ng kanyang kapalaran magpakailanman. Huwag kang hahawak ng kahit ano sa silid na ito. Bayad ka para maglinis, hindi para umiral dito. Yan ang sinabi ni Roberto Bert Reyes kay Liza Santos, ang tagalinis, sa huling pagkakataon na siya'y kinausap bago niya mawala ang lahat. Hindi man lang siya tumingin sa mukha nito. Masyado siyang abala sa pagtingin ng mga numero sa 3 monitor ng sabay-sabay, nakaupo sa mamahaling silyang katad na mas mahal pa sa kinikita ni Liza sa loob ng ilang buwan ng trabaho. Para sa kanya, isa lang itong anino na lumilitaw na may balde at trapo at nawawala ng walang bakas. Si Roberto ang namumuno sa Reyes Capital, isa sa mga pinakarespetadong investment firm sa bansa. Ang kanyang opisina ay nasa pinakataas na palapag ng isang salaming gusali sa sentro ng pinansyal na distrito na tanaw ang buong lungsod. Mula doon, tiningnan niya ang mundo na parabang pag-aari niya ang lahat at sa mahabang panahon, halos nga. Ngunit ng gabing iyon, malapit nang baligtarin ang mundo ni Roberto. Nagsimula ang lahat ng mag-flash ang mga monitor. Una, isa lang. Ang nasa kaliwa, na nagpakita ng kakaibang mensahe na may pulang letra, System Failure. Kumunot ang noo ni Roberto. Sa mga taon niya sa financial market, nakita na niya ang pagbagsak ng mga sistema noon. Hindi ito malaking bagay. Ngunit pagkatapos ay namatay ang pangalawang monitor at ang pangatlo at tumunog ang telepono. Ginoong Reyes. Ang boses sa kabilang linya ay kay Carlo Mendoza, ang Chief Technology Officer ng kumpanya. Kailangan nating mag-usap ngayon. Personal. Naramdaman ni Roberto ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Takot. Nang pumasok si Carlo sa silid, hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Patricia Patti de la Cruz, ang Chief Financial Officer, at pareho silang may parehong ekspresyon sa kanilang mukha. Ang ekspresyon ng isang tao na malapit ng maghatid ng balita na sisira sa isang tao. Sabihin mo na agad, Roberto, utos niya. Nakatayo sa likod ng kanyang mesa na parang isang general na naghihintay ng ulat ng digmaan. Huminga ng malalim si Carlo, na kompromiso ang aming security system. Mayroong naka-access sa platform mula sa loob ng kumpanya at inilipat ang halos lahat ng pondo ng aming mga kliyente sa mga account sa ibang bansa. Ang sumunod na katahimikan ay ang uri ng katahimikan na nauuna sa isang pagsabog. Magkano? Tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay masyadong mahina para sa isang taong laging nagsasalita na parabang kailangan siyang pakinggan ng mundo. Binuksan ni Patricia ang isang folder na may nanginginig na mga kamay. 187 milyong piso. Lahat ng nasa operasyon ngayon ay naubos. Walang natira sa mga operational account. Hindi gumalaw si Roberto, hindi sumigaw, hindi naghagis ng kahit ano sa sahig, tulad ng lagi niyang ginagawa kapag may lumalabas sa kontrol. Nakatayo lang siya. Nakatingin kay Patricia na parabang nagsasalita ito sa ibang wika. 187 milyong piso. Lahat ng pera ng mga kliyente, lahat ng asset ng kumpanya, lahat. Imposible yan, sa wakas ay sinabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng autoridad. Ang aming sistema ay may mga layer ng proteksyon. Walang makakapasok ng walang triple na autorisasyon. Eksakto, sagot ni Carlo. At doon bumagsak ang tunay na bomba. Ang sinumang gumawa nito ay may autorisasyon. Ito ay isang tao mula sa loob, isang tao na may kumpletong access. Naupo si Roberto sa kanyang upuan, na parabang bigla na lang huminto sa paggana ang kanyang mga binti. Sino? Hindi pa namin alam. Sinusubaybayan namin, ngunit alam ng sinumang gumawa nito kung paano burahin ang kanilang mga bakas. Mangangailangan ito ng oras. Oras ang wala tayo. Sa wakas ay sumabog si Roberto. Hinampas ang mesa, nang napakalakas na lumipad ang kanyang tasa ng kape sa sahig at nabasag sa mga piraso. Kapag nalaman ng mga kliyente, tapos na ako. Tapos na ang kumpanya. Lumapit si Patricia ng maingat. Ginoong Reyes, may isa pa. Ang panlabas na audit na nakatakda sa susunod na linggo ay pinaaga. Bukas, ulit ni Roberto. Ang salita ay parang isang sentensya ng kamatayan. At may isa pang problema, dagdag ni Carlo. Iniiwasan ang tingin ni Roberto na kompromiso din ang backup server. Wala kaming record ng mga operasyon mula sa nakaraang ilang buwan. Kung wala ang mga record na iyon, hindi namin mapapatunayan na ninakaw ang pera. Para sa mga auditor, parang tayo ang nagwaldas nito. Hinawakan ni Roberto ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay.
Sa loob ng ilang minuto, gumuho ang kanyang buong buhay. Hindi lang pera, reputasyon ito. Ilang taon itong pinaghirapan. Ito ang lahat ng ipinaglaban niya simula nang itatag niya ang kumpanya na walang iba kundi isang hiniram na mesa at isang telepono. Ang balita ay kumalat sa opisina sa loob ng ilang minuto. Nagsimulang magpalitan ng nerbiyosong tingin ang mga empleyado sa mga pasilyo. Walang tigil ang pagtunog ng mga telepono. Ang ilan ay nag-a-update na ng kanilang mga resume sa mga computer ng kumpanya, hindi man lang nagtatago. Si Helen Garcia, ang receptionist, ang unang nagpahayag ng iniisip ng lahat. Kung bumagsak ang kumpanyang ito, babagsak din tayo. Mayroon akong mga bayarin. Narinig kong nawala niya ang lahat. Bulong ni Mark de la Peña, isa sa mga mas batang analyst, sa isang grupo na nagtitipon malapit sa water cooler. 187 milyong piso. Lahat ay nawala sa sistema. At bukas ang audit, dagdag ni Sabrina Lim mula sa legal team. Kung hindi sila makahanap ng sagot, ito ay magiging kaso ng pulis. At maaari din tayong imbestigahan. Ang takot ay totoo. Hindi lang ang kinabukasan ni Roberto ang nakataya, kundi pati na rin ang trabaho at reputasyon ng bawat tao sa gusaling iyon. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, sa pasilyo sa ibaba, tahimik na itinulak ni Liza Santos ang kanyang cleaning cart. Narinig niya ang mga komento, ang mga nerbyosong usapan, ang walang tigil na pagtunog ng mga telepono. Hindi ito ang kanyang pakialam. Hindi kailanman ito ang kanyang pakialam. Naroon siya upang maglinis ng sahig, mag-alis ng mga basura, at maging hindi nakikita. Tulad ng laging ipinapaalala ni Roberto sa tuwing magtatagpo ang kanilang landas. Si Liza ay ilang taon nang nagtatrabaho sa Reyes Capital. Siya ay kinontrata ng isang ahensya at kumikita ng kaunti lamang kaysa sa minimum na sahod. Nagigising siya bago sumikat ang araw, sumasakay ng 2 bus at dumadating sa gusali habang madilim pa. Nililinis niya ang 3 palapag mag-isa araw-araw nang walang reklamo. Walang nakakaalam ng anuman tungkol sa kanya. Maliban sa pangalan niya sa kanyang ID, walang nagtatanong, walang nagmamalasakit. Ngunit alam ni Liza ang lahat tungkol sa kanila. Alam niya na si Carlo, ang CTO, ay nagugugol ng oras sa telepono kasama ang kanyang asawa na nag-aaway tungkol sa pera. Alam niya na si Patricia ay nagtatago ng mga walang laman na bote sa kanyang desk drawer at dumarating sa umaga na may pulang mata. Alam niya na si Helen, ang receptionist, ay umiiyak sa banyo halos bawat linggo at higit sa lahat, alam niya na si Roberto Reyes ay tinatrato ang bawat tao sa opisina na iyon na parang isang gamit na madaling palitan. Alam niya dahil hindi siya nakikita. At kapag hindi ka nakikita, nagsasalita ang mga tao na parang wala ka. Nang gabing iyon, habang nililinis ang pasilyo malapit sa opisina ni Roberto, may narinig si Liza na nagpatigil sa kanyang cart. Nakompromiso ang backup, Roberto. Hindi natin ito maibabalik. Umalingaw-ngaw ang boses ni Carlo mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang sinumang gumawa nito ay gumamit ng encryption protocol na hindi man lang kinikilala ng aming system. Wala pa akong nakitang ganoon. Kung gayon, kumuha ka ng isang taong nakakita na, sigaw ni Roberto. Dalhin mo sa akin ang pinakamahusay na espesyalista sa bansa, sa mundo, kung kinakailangan. Sinubukan ko na, sagot ni Carlo. Tinawagan ko na ang lahat ng digital security firm na kilala ko. Walang agarang available. At ang uri ng encryption na ginamit ay napakabihira. Pinag-uusapan natin ang isang antas ng sopistikasyon na iilan lamang sa mundo ang nakakabisado, napakakaunti. Kung gayon, hanapin mo ang mga napakakaunting iyon at dalhin mo rito, sigaw ni Roberto. Roberto, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Maaaring tumagal ng linggo, buwan. Wala akong buwan. Wala akong oras. Bukas ang audit. Nakatayo lang si Liza sa pasilyo, nakalimutan ang basang trapo sa kanyang kamay. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang uri ng pagkilala, isang pamilyar na nagmula sa malayong nakaraan, mula sa isa pang buhay na inilibing niya upang mabuhay. Alam niya ang uri ng encryption na iyon, hindi dahil nabasa niya ito sa ilang magasin, hindi dahil may nagsabi sa kanya, kundi dahil maraming taon na ang nakalipas, bago pa niya itinulak ang mga cleaning cart sa mga pasilyo ng mga kumpanya na hindi man lang alam ang kanyang apelyido, si Liza ay isa sa mga pinakamahuhusay na isip sa digital security sa bansa. Ngunit iyon ay isang lihim na binantayan niya na parang isang peklat, isang nakaraan na napakasakit para maalala. Tiningnan ni Liza ang kanyang sariling mga kamay.
Ang mga kamay na dating nagtatype ng komplikadong code sa mga state-of-the-art na keyboard ay ngayon ay basag na dahil sa dami ng cleaning product. Ang mga kamay na dating nagpepresenta ng mga solusyon sa mga pandaigdigang kumperensya ay ngayon ay nagdadala ng mga balde at mop. Hindi naging mabait sa kanya ang buhay. Hindi simula ng araw na iyon, huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa pagtulak ng cart. Hindi ito ang kanyang problema. Hindi kailanman ito ang kanyang problema. Si Roberto na ang bahala sa kanyang nawawalang milyon-milyong piso at kanyang sirang mga monitor. May sarili siyang mga laban, ngunit habang papaliko na siya sa kanto, may nagpatigil muli sa kanya. Kung hindi natin ito malutas bukas, hindi lang ako ang babagsak. Iba na ang boses ni Roberto ngayon. Hindi na ito ang boses ng aroganteng amo na naguutos. Ito ang boses ng isang sirang tao. Mayroong 120 pamilya na umaasa sa kumpanyang ito. 120 pamilya na walang matitira. Ipinikit ni Liza ang kanyang mga mata. 110 pamilya, mga taong tulad niya. Mga taong gumigising bago sumikat ang araw, sumasakay sa siksikang bus, nagtatrabaho maghapon para sa sahod na halos hindi sapat para sa mga bayarin. Mga taong walang kasalanan ngunit sila ang unang magdurusa sa mga kahihinatnan. Naisip niya si Helen, ang receptionist na umiiyak sa banyo. Naisip niya si Mark, ang pinakabatang analyst, nakakatapos lang ma-hire at nagbibilang ng araw para sa kanyang unang sweldo. Naisip niya ang lahat ng mga mukha na nakikita niya araw-araw nang hindi man lang bumabati, ngunit sila pa rin ay mga tao na may pamilya, mga tao na may mga bayarin, mga tao na may mga pangarap. Ibinukas ni Liza ang kanyang mga mata at tiningnan ang bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ni Roberto. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagsasabi sa kanya na talikuran at umalis. Wala siyang ginawa para sa kanya, hindi siya tinrato bilang tao, hindi man lang siya tiningnan sa mata. Ngunit si Liza ay hindi tulad ni Roberto. Binitiwan niya ang kanyang cleaning cart sa pasilyo, inayos ang kanyang uniforme at naglakad patungo sa pinto. 3 beses siyang kumatok. Sabay-sabay na lumingon sina Roberto, Carlo at Patricia. Nang makita nila kung sino iyon, ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay lubos na pagkalito. "Excuse me," sabi ni Liza, matatag ang boses, sa kabila ng mabilis na tibok ng kanyang puso. "Alam kong wala akong pakialam, ngunit narinig ko ang tungkol sa problema sa sistema." Tinitigan siya ni Roberto na para bang kakababa lang nito mula sa ibang planeta. "Ikaw? Anong alam mo tungkol sa sistema?" "Alam kong kakaiba ang tunog," patuloy niya nang hindi umaatras. "Ngunit ang encryption protocol na inilarawan ni Ginoong Mendoza. Alam ko." Ngumisi si Carlo ng kinakabahan. "Seryoso ka ba? Ito ay military-grade encryption. Siguro mayroong 20 tao lang sa mundo na. Alam ko kung gaano karaming tao ang nakakabisado sa protocol na iyan." Putol ni Liza. At may isang bagay sa kanyang boses na nagpatuloy kay Carlo na lunukin ang natitirang bahagi ng kanyang pangungusap dahil tumulong ako sa pagbuo niyan. Ang katahimikan na bumalot sa silid ay napakalalim na maririnig ang tiktak ng relo ni Roberto. Tiningnan ni Patricia si Carlo, tiningnan ni Carlo si Roberto, tiningnan ni Roberto si Liza, at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, tunay niya itong nakita. Hindi ang tagalinis, hindi ang anino, hindi ang hindi nakikitang babae na may balde at trapo. Nakita niya ang isang tao na maaaring magligtas ng lahat. Iyon ang higit na nagpatakot sa kanya, kaysa sa pagkawala ng 187 milyong piso. Ang katahimikan sa silid na iyon ay tumagal lamang ng ilang segundo, ngunit tila isang kawalang hanggan. Patuloy na nakatingin si Roberto kay Liza na para bang sinusubukan niyang ipagsama ang 2 piraso na hindi nabibilang sa parehong puzzle. Sa isang banda, ang tagalinis na sinasabihan niya araw-araw na umalis sa harap. Sa kabilang banda, isang babae nakakatapos lamang magpahayag na tumulong siyang lumikha ng isa sa mga pinaka-advanced na encryption protocol sa mundo. "Ito ba ay isang uri ng biro?" tanong ni Roberto. Pinagsalubong ang kanyang mga braso. "Dahil kung oo, wala ako sa mood." "Hindi ito biro, Ginoong Reyes," sagot ni Liza. Pinapanatili ang kanyang matatag na tindig sa kabila ng 3 pares ng hindi makapaniwalang mata na nakatuon sa kanya. "Nagtrabaho ako sa Zenith Institute of Advanced Technology. Ako ang Chief Research Scientist ng Applied Cryptography Laboratory sa loob ng maraming taon." Umiling si Carlo, halos tumatawa. "Zenith Institute? Iyan ang isa sa pinakamahalagang research center sa Southeast Asia. Gusto mong paniwalaan namin na umalis ka doon para maglinis ng opisina?" "Hindi ko gusto na paniwalaan ninyo ang anuman," sabi ni Liza nang hindi binabago ang kanyang tono. "Sinasabi ko lang ang alam ko.
Kung ano ang gagawin ninyo sa impormasyong iyan ay problema ninyo. Ngunit ang protocol na humaharang sa access sa inyong sistema ay binuo ng aking team. Alam ko ang bawat linya ng istrukturang iyan dahil ako ang nagsulat ng pundasyon nito. Humarap si Patricia kay Carlo na nanlalaki ang mata. Posible ba iyon? Pinadaan ni Carlo ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Halatang nahati sa pagitan ng pagdududa at kawalang pag-asa. Ang pinag-uusapang protocol ay bahagyang nailathala sa mga academic journal, ngunit ang kumpletong bersyon ay hindi kailanman isinapubliko. Kung talagang nagtrabaho siya sa pagbuo. Kung talagang nagtrabaho ako, putol ni Liza, at sa unang pagkakataon ay nanginginig ang kanyang boses, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Ibinigay ko ang buong buhay ko sa proyektong iyon. Nagsakripisyo ako ng mga bagay na hindi ninyo maisip, at nang handa na ang lahat, nang matapos na ang protocol at naibenta sa mga kumpanya sa buong mundo, alam ninyo kung ano ang nangyari sa akin. Walang sumagot. Binura nila ang pangalan ko. Inilagay ang ibang researcher bilang pangunahing mayakda. Sinabi nilang ako ay assistant lamang. At nang magreklamo ako, nang hingin ko ang pagkilala na nararapat sa akin, tinanggal ako dahil sa kawalan ng disiplina. Ang mga salita ay lumabas na para bang matagal nang nakakulong sa likod ng isang nakakandadong pinto. Huminga ng malalim si Liza, sinusubukang panatilihin ang kanyang kontrol. Napansin ni Roberto na bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa nerbiyos, kundi dahil sa sakit ng muling paggunita sa isang bagay na malinaw na sumira sa kanya sa loob. Idinemanda ko ang institusyon, patuloy niya, mas mahina na ang boses ngayon. Ginugol ko ang lahat ng mayroon ako sa mga abogado. Ibinenta ko ang aking apartment, ibinenta ko ang aking sasakyan. Ginamit ko ang bawat sentimo ng aking naipon at natalo ako. Natalo ako dahil mayroon silang pera para kumuha ng pinakamahusay na legal firm sa bansa at wala na akong natira. At pagkatapos? Tanong ni Patricia. Tunay na naantig. Nahirapan si Liza sa paglunok bago magpatuloy. Pagkatapos, walang gustong kumuha sa akin. Ang aking pangalan ay nasira sa academic circles. Nagpakalat sila ng mga chismis na ako ay unstable, problemado, na gumagawa ako ng mga kwento. Ang mga pinto na dati ay nakabukas para sa akin ay nagsimulang magsara isa-isa. Nagpadala ako ng resume sa mga kumpanya ng teknolohiya, universidad, research center. Walang tugon. Huminto siya at tiningnan ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na nagdadala ng mga balde at cleaning product araw-araw. May anak akong kailangan kong palakihin mag-isa. Kailangan kong maglagay ng pagkain sa mesa. Nang lumabas ang posisyon ng cleaner assistant, hindi ako nagdalawang isip, ito o magutom. Ang buong opisina ay tila huminga ng malalim. Tinaas na ni Carlo ang kanyang mga braso at ngayon ay tinitingnan si Liza na may ganap na ibang ekspresyon. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Patricia. Kahit si Roberto, ang taong walang ipinapakita kundi autoridad, ay ganap na tahimik. Ngunit ang isip ni Roberto ay gumana tulad ng isang negosyante, hindi tulad ng isang tao na may empatiya. Pinroseso niya ang impormasyon sa paghahanap ng mga kalamangan, hindi ng mga damdamin. Sige, sabi niya. Pinutol ang katahimikan gamit ang kanyang praktikal na tono na ginagamit sa mga pulong ng negosyo. Ipalagay na ang lahat ng ito ay totoo. Ipagpalagay na talagang alam mo ang protocol na ito. Ano ba talaga ang kaya mong gawin? Direktang tiningnan ni Liza ang kanyang mga mata. Masusubaybayan ko kung saan napunta ang pera at maibabalik ko ang mga record ng backup server. Gaano katagal? Tumayo si Carlo mula sa kanyang upuan. Ilang oras kung may access ako sa main system at sa server. Ilang oras ang buong team ko ay sinusubukan ng ilang oras at hindi man lang natukoy ang pinagmulan ng invasion. Dahil mali ang lugar na hinahanap ng team mo, sagot ni Liza nang kalmado na salungat sa lahat ng nasa paligid niya. Ang protocol na ito ay may katangian na halos walang nakakaalam. Lumilikha ito ng isang uri ng mirror layer sa loob ng system. Hindi talaga nawawala ang data. Inililipat ito sa isang nakatagong layer na maa-access lamang ng isang taong nakakaalam ng orihinal na arkitektura. Natigilan si Carlo. Ito ay may katuturan. Napakaraming katuturan na nahiya siya dahil hindi niya naisip agad. Isang mirror layer? Iyan ang magpapaliwanag kung bakit hindi namin nakita ang tradisyonal na bakas. Eksakto, kinumpirma ni Liza. Ang sinumang sumalakay sa inyong sistema ay gumamit ng pinakabagong bersyon ng protocol, ngunit ang base ay pareho sa binuo ko. At ang bawat base ay may backdoor na tanging ang arkitekto lang ang nakakaalam.
Tumayo si Roberto mula sa kanyang upuan at lumapit sa bintana. Kumikinang ang lungsod sa ibaba. Walang pakialam sa sakunang nangyayari sa palapag na iyon. Milyon-milyong ilaw, milyon-milyong buhay, at wala sa kanila ang nakakaalam na 187 milyong piso ay naglaho mula sa loob ng gusaling iyon. Humarap siya kay Liza. Kung bibigyan kita ng access sa sistema at hindi mo ito magawa, mawawalan ako ng oras na wala ako. Darating ang audit bukas ng umaga. Kung hindi mo ako bibigyan ng access, sagot ni Liza ng walang pag-aalangan. Darating ang audit bukas ng umaga at makakahanap ng 187 milyong pisong butas ng walang paliwanag. At hindi lang ang kumpanya ang mawawala sa iyo. Iyon ang pinakamahirap na katotohanan na sinabi ng sinuman kay Roberto ng gabing iyon at alam niyang totoo iyon. Ngunit si Patricia ang gumawa ng desisyon. Roberto, wala tayong pagpipilian. Walang espesyalista ang makakarating sa oras. Siya, at least, ay alam ang protocol. Ano ang panganib? Ang panganib ay bigyan ng ganap na access sa ating sistema ang isang tao na hindi natin alam kung siya ba ang sinasabi niya, giit ni Roberto. Na-invade na ang sistema, bulong ni Carlo. Ano pa ba ang mawawala sa atin? Tinitigan ni Roberto si Liza muli. Naroon ang isang babae na may uniforme ng tagalinis, nakapusod ang buhok, magaspang ang kamay mula sa mabibigat na trabaho, na humihingi ng access sa teknolohikal na puso ng kanyang kumpanya. Ang lahat sa eksenang iyon ay walang saysay. Lahat ay hindi ka panipaniwala. At marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit maaaring totoo. Sige, sabi niya. At ang bawat pantig ay tila nagkakahalaga ng isang piraso ng kanyang pagmamataas. Carlo, dalhin mo siya sa server room. Bigyan mo siya ng monitored access. Kung may hawakan siyang kahit anong kahina-hinala, patayin mo ang lahat. Tumango si Carlo at sinenyasan si Liza na sumunod sa kanya. Nang lumabas si Liza sa silid, bumagsak si Roberto sa kanyang upuan at pinunasan ang kanyang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay. Ano ang ginagawa natin? Bulong niya kay Patricia. Ibinibigay ang kumpanya sa kamay ng isang tagalinis, isang researcher, pabulong na pagtatama ni Patricia na nagkataong nagtatrabaho bilang tagalinis. Hindi sumagot si Roberto, ngunit may isang bagay sa mga salitang iyon ang umalingaw-ngaw sa kanyang loob tulad ng isang kampana na hindi tumitigil sa pagtunog. Sa server room, naupo si Liza sa harap ng pangunahing computer at, sa isang sandali, nanatiling ganap na hindi gumagalaw. Ang kanyang mga kamay ay lumutang sa keyboard tulad ng isang pianista na malapit ng tumugtog pagkatapos ng mga taon nang hindi na hawakan ang anumang instrumento. Ang screen ay kumikinang sa harap niya, puno ng mga code at pulang alerto. Malapit na pinanood ni Carlo, nakahalukip-kip ang mga braso, nahahati pa rin sa pagitan ng pag-asa at pagdududa. Dalawang technician mula sa kanyang team ang nasa sulok ng silid, nagmamanman sa bawat galaw niya. Kung may kailangan ka, nagsimula si Carlo, ngunit nagsimula na si Liza mag-type at nang hawakan ng kanyang mga daliri ang mga key, may isang pambihirang nangyari. Ang bilis ng kanyang pag-navigate sa sistema ay iba sa lahat ng nakita na ni Carlo. Hindi lang ito mabilis, ito ay eksakto. Hindi siya naghahanap ng mga daan. Alam niya kung saan pupunta. Ito, bulong ng isa sa mga technician kay Carlo na nanlalaki ang mga mata. Ina-access niya ang mga layer ng system na hindi natin alam na umiiral. Hindi sumagot si Carlo, nakangangalang siya habang binubuwag ni Liza ang encryption protocol ng paunti-unti, tulad ng isang taong nagdi-disarm ng bombang siya mismo ang gumawa. Lumipas ang mga minuto. Pagkatapos ng isang oras, hindi man lang huminto si Liza para uminom ng tubig. Hindi na nawala ang kanyang mga mata sa screen. Hindi huminto ang kanyang mga daliri sa paggalaw. At paminsan-minsan ay bumubulong siya ng mga bagay ng mahina na para bang nakikipag-usap sa mismong code. Nahanap ko, bigla niyang sinabi. At ang salita ay pumutol sa katahimikan ng silid na parang kidlat. Anong nahanap mo? Lumapit si Carlo. Ang mirror layer. Ang lahat ng data ay narito. Mga record, transaksyon, lahat. Walang nawasak, nakatago lang. Humarap siya kay Carlo at, sa isang sandali, nakita niya sa mga mata nito ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Luha, hindi ng kalungkutan, kundi ng isang bagay na mas komplikado. Ang code na ito, kinikilala ko ang estilo. Hindi lang basta-basta ang nagsulat nito. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan muli ni Liza ang screen. Huminto ang kanyang mga daliri sa keyboard sa unang pagkakataon simula nang siya'y umupo doon. Ang ibig kong sabihin, ang sumalakay sa sistemang ito ay hindi natuto ng protocol na ito mula sa anumang libro.
Natuto sila ng direkta mula sa isang taong tumulong sa paglikha nito. At ibig sabihin ay maibabalik ko ang lahat, sabi niya at muling nag-type. Ngunit ibig sabihin din nito na ang sinumang gumawa nito ay maaaring mas malapit kaysa sa inaakala ninyo. Nakaramdam si Carlo ng panginginig ng laman. Mas malapit? Tulad ng sa loob ng kumpanya, hindi agad sumagot si Liza. Nakatuon siya sa isang pagkakasunod-sunod ng mga utos na nagpabago sa screen. Nagsimulang lumabas ang mga numero, halaga, petsa, destinasyon ng mga paglipat. Parang nanonood ng isang mapa ng kayamanan na nabubuo sa real time. Tapos na, sabi niya pagkatapos ng ilang minuto ng matinding pagtatype, na ibalik na ang mga record ng backup. Narito ang lahat ng transaksyon mula sa nakaraang ilang buwan. Halos matumba si Carlo. Naibalik mo ang buong backup, ang mga file at ang mga log ng paglipat. Makikita ng eksakto kung saan napunta ang bawat sentimo. Ngunit may isang bagay na kailangan ninyong malaman bago magdiwang. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at tiningnan si Carlo ng seryoso na nagpabigat sa hangin sa silid. Nagawa kong masubaybayan ang pinagmulan ng access na gumawa ng invasion, ang IP, ang mga oras, ang pattern ng pagpasok sa system, at nagmula ito sa loob ng gusaling ito, mula sa isang computer na may pribilehiyo ng access. Antas ng direktor. Namutla si Carlo. Antas ng direktor? Ngunit ibig sabihin niyan ay isang taong nakaupo sa tabi ni Ginoong Reyes araw-araw, dugtong ni Liza. Isang taong pinagkakatiwalaan niya. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng server room at pumasok si Roberto, kasunod si Patricia. Tiningnan niya ang mga screen na puno ng mga naibalik na data, pagkatapos ay ang natigilang si Carlo, at sa wakas ay si Liza na nakatayo sa gitna ng silid, na may ekspresyon ng isang taong kakatapos lang maghukay ng isang lihim na walang gustong makita. Nagawa mo? Tanong ni Roberto. At sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay may isang bagay na kahawig ng tunay na pag-asa. Nagawa kong maibalik ang lahat, sagot ni Liza. Ngunit kailangan mong maghanda para sa susunod dahil ang taong nagnakaw ng iyong pera ay hindi isang hacker mula sa labas. Ito ay isang taong nakikisalo sa iyo sa iisang mesa. Tiningnan ni Roberto si Carlo, tiningnan si Patricia, tiningnan ang dalawang technician sa sulok ng silid, at sa unang pagkakataon ay naunawaan niya na ang kalaban ay hindi nasa labas, nasa loob. Ang server room ay tila lumiit. Ang hangin ay mabigat, halos hindi makahinga at walang gumalaw. Nakatingin si Roberto sa screen ng computer kung saan ang data na nabawi ni Liza ay kumikinang tulad ng isang x-ray ng lahat ng nagkamali sa kanyang kumpanya. Mga numero, petsa, halaga ng inilipat, lahat ay naroon. Nakalantad, imposible nang itanggi. Ngunit hindi ang mga numero ang nagpatumba kay Roberto. Ito ang pangungusap na kakatapos lang sabihin ni Liza, isang taong nakikisalo sa iyo. Pinadaan niya ang kanyang mga mata sa bawat mukha sa silid na iyon. Si Carlo, nakasama niya simula pa, si Patricia, na nag-asikaso ng pananalapi sa loob ng maraming taon, ang dalawang technician sa sulok na hindi man lang niya alam ang pangalan, at si Liza, ang babae na oras pa lang ang nakalipas, ay itinuring niya na parang wala. At ngayon ay hawak niya sa kanyang mga kamay ang katotohanan na maaaring magligtas o tuluyang sumira sa lahat. Gusto kong makita ang mga record, sabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay masyadong kontrolado para sa isang taong gumuho sa loob. Gusto kong makita kung aling makina nagmula ang access. Bumalik si Liza sa keyboard at binuksan ang mga log ng pagpasok. Ipinakita ng screen ang isang pagkakasunod-sunod ng mga access sa central system. Lahat ay ginawa sa labas ng oras ng opisina, lahat ay may maximum level na kredensyal. Itinuro niya ang isang partikular na linya. Ang mga access na ito ay laging ginagawa sa parehong pattern. Mga gabi at weekend, kapag halos walang tao sa opisina, gumamit ang tao ng internal VPN para itago ang lokasyon, ngunit nagkamali sa huling paglipat. Anong pagkakamali? Tanong ni Carlo. Lumalapit sa screen. Nakalimutan na i-activate ang VPN bago simulan ang session. Ang tunay na IP ay nairehistro sa loob ng ilang segundo bago ito maitago, sapat na oras para matukoy ang makina. Nag-type pa si Liza ng ilang command at lumabas ang isang identification code sa screen. Agad na kinilala ni Carlo ang format. Ito ang internal registration na natatanggap ng bawat computer ng kumpanya kapag ito ay inirehistro sa sistema. Ang code na ito ay pagmamay-ari ng isang partikular na workstation, sabi ni Carlo. Binubuksan na ang database ng mga kagamitan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype.
Nang lumabas ang resulta, natigilan siya. Kanino yan? Tanong ni Roberto. Hindi sumagot si Carlo. Nakatingin lang sa screen na para bang binabasa ang kanyang sariling sentensya ng kamatayan. Carlo, ulit ni Roberto ng mas matatag. Kanino ang makinang iyan? Iyan. Iyan ay ang reserve workstation sa opisina ng CFO, sagot ni Carlo. Halos hindi marinig ang boses. Ang makina na nasa meeting room ng executive floor. 3 tao lang ang may access sa silid na iyon. Lahat ng mata ay napunta kay Patricia. Nakasandal siya sa dingding, nakahalukip-kip ang mga braso. Nang mapansin niyang nakatingin ang lahat sa kanya, dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha mula sa pag-usisa patungo sa pag-unawa at mula sa pag-unawa patungo sa takot. Hindi, sabi niya at umiling. Huwag ninyong gawin ito. Hindi iyan ang iniisip ninyo, Roberto. Humarap si Roberto sa kanya at ngayon ang kanyang boses ay may taglay na hindi pa narinig ng sino man sa kumpanyang iyon mula sa kanya. Sakit. Sabihin mong hindi ikaw. Hindi ako, Roberto. Hindi ko kailanman gagawin iyon. Ang makina ay nasa iyong lugar. Ikaw lang, si Carlo, at ako ang may access sa silid na iyon. At automatiko ba akong nagkasala dahil doon? Sagot ni Patricia, tumataas ang boses. Gaano mo na ako katagal kilala? Narito ako nang ang kumpanyang ito ay wala pang maayos na mesa. Ako ang nag-ayos ng bawat sentimo para lumago ang kumpanyang ito. Lumapit si Roberto sa kanya. Magkaharap silang dalawa. Ang katahimikan ng iba sa silid ay nagpabigat sa bawat salita. Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin. Ipaliwanag mo kung paano ginamit ng isang tao ang isang makina na nakakandado sa isang silid na tanging 3 lang tayo ang nakakapasok. Binuksan ni Patricia ang kanyang bibig para sumagot, ngunit walang salita ang lumabas. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, luha ng galit, ng pagkamuhi, ng takot. Tiningnan niya si Carlo upang humingi ng suporta, ngunit umiwas ito ng tingin. Carlo, tawag niya. Alam mong hindi ako. Sabihin mo ang isang bagay. Nanatiling tahimik si Carlo, at ang katahimikan na iyon ay mas nagsalita kaysa sa anumang akusasyon. Pinagmamasdan ni Liza ang lahat sa katahimikan. Nakaupo sa harap ng computer. Wala siyang bahagi sa kwentong iyon. Hindi niya kilala ang mga taong iyon. Wala siyang utang sa kanila. Ngunit may isang bagay na hindi akma. May isang bagay sa reaksyon ni Patricia na napakatotoo para maging pagganap. At may isang bagay sa katahimikan ni Carlo na napakakaiba para maging pag-iingat lamang. Excuse me, sabi ni Liza at pinutol ang paghaharap. Lahat ay lumingon sa kanya. Bago akusahan ng sinuman, maaari ko bang i-verify ang isa pang bagay sa mga record? Nag-alinlangan si Roberto, ngunit tumango. Muling nag-type si Liza. Sa pagkakataong ito ay mas mabilis pa. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga linya ng code na parang natural lang sa isang nagbabasa ng libro. Pagkatapos ng ilang minuto, huminto siya. Ang makina sa meeting room ay ginamit para sa mga access. Iyon ay isang katotohanan. Ngunit ang login na ginamit ay hindi kay Miss Dela Cruz. Kanino iyon? Tanong ni Roberto. Ito ay isang ghost login, isang administrator account na hindi umiiral sa opisyal na record ng kumpanya. Mayroong lumikha ng account na ito ng tahimik, nang hindi na-detect ng security system. Kumunot ang noo ni Carlo. Imposible iyan. Ako lang ang makakalikha ng mga administrator account sa system. Walang iba ang may ganoong antas ng pahintulot. Muling bumalot ang katahimikan sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, ay kakaiba ang katahimikan. Ito ang uri ng katahimikan na lumilitaw kapag ang katotohanan ay nagsisimulang magbago ng direksyon. Tiningnan ni Liza si Carlo. Sinabi ninyo na kayo lang ang makakalikha ng mga administrator account? Oo, ito ay isang eksklusibong pahintulot ng Chief Technology Officer. Kung gayon, maipapaliwanag mo ba kung bakit ang ghost account na ito ay nilikha gamit ang iyong sariling mga kredensyal? Nawala ang kulay ng mukha ni Carlo. Parang pinanood ang pagbagsak ng isang maskara sa slow motion. Gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang tunog na lumabas. Carlo, tawag ni Roberto. At ngayon ang sakit sa kanyang boses ay naging isang bagay na mas mapanganib. Ang kalinawan ng isang taong nagsisimulang makaunawa. Ito, imposible ito, bulong ni Carlo. May nag-clone siguro ng aking mga kredensyal. Na-hack siguro ang aking access. Ang iyong mga kredensyal ay protektado ng multi-layered authentication, sagot ni Liza ng may surgical calm. Ang uri ng proteksyon na ikaw mismo ang nag-implementa. Upang magamit ang iyong mga kredensyal, kailangan ng tao ang iyong password, ang iyong physical security token, at ang biometric confirmation. 3 factor iyon.
Hindi ito magagawa ng walang direktang access. Nagsisinungaling siya, itinuro ni Carlo si Liza. Nanginginig ang boses. Ang babaeng ito ay sumulpot na lang na may walang katuturang kwento at pinaniniwalaan ninyo siya. Isa siyang tagalinis. Isang tagalinis na sa loob ng 2 oras ay nagawa ang hindi nagawa ng buong team mo sa isang gabi, sagot ni Patricia. At may katatagan sa kanyang boses na ikinagulat ng lahat. Ngayon si Carlo na ang nanginginig. Dahan-dahang lumapit si Roberto kay Carlo. Matagal na silang magkakilala. Pinagtulungan nilang itayo ang kumpanyang iyon, magkasama, mula pa noong unang araw. Naaalala ni Roberto ang mga gabing puyat, ang mga unang kontrata, ang mga selebrasyon nang sa wakas ay nagsimulang lumaki ang mga numero. Si Carlo ay hindi lang ang kanyang Chief Technology Officer, siya ang kanyang kaibigan, o sa tingin man lang ni Roberto. Carlo, sabi ni Roberto, huminto sa isang hakbang mula sa kanya. Tumingin ka sa aking mga mata at sabihin mong hindi ikaw. Tinaas ni Carlo ang kanyang mukha. Pula ang kanyang mga mata, nakakuyom ang kanyang panga. Binuksan niya ang kanyang bibig, isinara, binuksan muli, at pagkatapos ay gumuho. Hindi nang sabay-sabay. Unti-unti ito, tulad ng isang gusali na nagsisimulang magkabitak sa pundasyon. Una ay bumagsak ang kanyang mga balikat, pagkatapos ay nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. At sa wakas ay bumagsak ang mga luha, tahimik, mabigat, puno ng isang bagay na tila relief at kawalang pag-asa ng sabay. Wala akong pagpipilian, Roberto, bulong niya. Basag ang boses. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Ang mundo ni Roberto, na bumagsak na ng isang beses ng gabing iyon, ay bumagsak muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Masakit mawalan ng pera. Nakakawasak mawalan ng tiwala sa isang taong itinuturing mong pamilya. Anong pinagdadaanan mo? Ulit ni Roberto. Bawat salita ay lumalabas ng dahan-dahan na parang kailangan niyang ngumunguya ng bawat pantig upang hindi sumigaw. Ano ang makakapagpatunay sa pagnanakaw ng 187 milyong piso at pagsira sa lahat ng binuo natin? Sumandal si Carlo sa dingding at dumulas sa sahig. Mahina ang kanyang mga binti para suportahan siya. Napasok ako sa isang sitwasyon na nawalan ng kontrol. Sa loob ng ilang buwan ay sinubukan kong takpan ang isang personal na problema sa pananalapi. Nagkamali ako sa mga pamumuhunan, nagkaroon ng mga utang, nangutang sa mga taong hindi tumatanggap ng pagkaantala. 5,006? Di makapaniwalang tanong ni Patricia. Delikadong mga tao, kinumpirma ni Carlo nang hindi tumitingin. Binigyan nila ako ng deadline. Sinabi nilang kung hindi ako magbabayad, hahabulin nila ang aking pamilya, ang aking asawa, ang aking mga anak. At akala mo ang solusyon ay nakawin sa mga nagtitiwala sa iyo? Tanong ni Roberto. At ang tanong ay lumabas na parang suntok kaysa sa mga salita. Ibabayad ko sana. Tinaas ni Carlo ang kanyang mukha. Nagmamakaawa ang mga mata. Dapat ay pansamantala lang. Kukunin ko lang sana ang sapat para mabayaran ang utang at pagkatapos ay ibabalik ang lahat bago may makapansin. Ngunit nang makita ko kung gaano karami ang kailangan, napakalaki ng butas, at doon ako nagpanik at inilipat ang lahat. Saan? Tanong ni Roberto. Sa mga account sa ibang bansa. Mga account na kontrolado nila. Nawalan ako ng access sa pera sa sandaling lumabas ito dito. Tinabunan ni Patricia ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay. Ibinigay mo ang 187 milyong piso sa 5,006? Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pinagbantaan nila ang aking mga anak, Patricia. Ano ang gagawin mo sa aking lugar? Ang sumunod na katahimikan ay nakakawasak. Bawat tao sa silid na iyon ay pinroseso ang impormasyon sa ibang paraan. Si Patricia na may takot, si Roberto na may halo ng galit at kalungkutan. Ang mga technician na may gulat sa pagtuklas na ang kanilang amo ay ang kontrabida. At si Liza na may isang bagay na walang inaasahan. Pagkahabag, tiningnan niya si Carlo sa sahig, isang tao na winasak ng bigat ng kanyang sariling mga pagpili. At nakita niya ang isang bagay na hindi nakita ng iba sa sandaling iyon. Nakita niya ang isang tao na nagkamali ng matindi, na nagdulot ng malaking pinsala, ngunit sumasakal sa ilalim ng bigat ng isang sitwasyon na hindi niya alam kung paano haharapin. Hindi dahil pinatawad niya ito, kundi dahil alam na alam ni Liza kung ano ang ibig sabihin ng mawasak ng mga pangyayari na tila walang labasan. Ang pera, sabi niya, pinutol ang katahimikan. Lahat ay tumingin sa kanya. Ang mga account kung saan ginawa ang mga paglilipat. Kung ginamit niya ang protocol na tinulungan kong buuin para ilipat ang pondo.
may pagkakataong masubaybayan ang huling destinasyon. Tinitigan siya ni Roberto. May babalik mo ba ang pera? Masusuri ko kung saan ito napunta. Ang pagbabalik nito ay isa ng proseso. Mangangailangan ito ng mga autoridad, ng legal na aksyon. Ngunit kung hindi alam kung nasaan ito, wala kayong magagawa. Gawin mo, sabi ni Roberto, nang walang pag-aalinlangan. Gawin ang anumang kailangan. Tumango si Liza at bumalik sa computer. Ngunit bago siya magsimulang mag-type, humarap siya kay Roberto sa huling pagkakataon. Ginoong Reyes, may isa pa kayong kailangan malaman. Ano? Ang protocol na ginamit ni Carlo para sa mga paglilipat. Wala siyang sapat na teknikal na kaalaman para paandarin ito ng mag-isa. Ang antas ng sopistikasyon na iyon ay nangangailangan ng partikular na pagsasanay. Kumunot ang noo ni Roberto. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko na mayroon siyang tulong. May isang tao mula sa labas ang nagturo kay Carlo kung paano gamitin ang protocol at alam ng taong iyon kung ano ang eksaktong ginagawa nila dahil alam nila ang bawat detalye ng orihinal na arkitektura. At sino ang taong iyon? Nanatiling tahimik si Liza sandali. Nakatuon ang kanyang mga mata sa screen kung saan patuloy na naglaladlad ang mga linya ng code. Nang sa wakas ay sumagot siya, halos bulong na ang kanyang boses. Ang nag-iisang researcher na kasama kong nagtrabaho sa pagbuo ng protocol sa Zenith Institute, ang mismong lalaki na nagnakaw ng aking trabaho, binura ang aking pangalan at sinira ang aking karera. Ibinukad niya ang screen ng computer upang makita ng lahat. Naroon, sa ibabang sulok ng mga log ng paglipat, ay isang digital signature, isang natatanging code na hindi sinasadyang iniiwan ng bawat programmer sa kanilang trabaho tulad ng isang hindi nakikitang fingerprint. Kinikilala ko ang signature na iyan, sabi ni Liza. At ngayon ang kanyang boses ay may taglay na lampas pa sa propesyonal na sakit. Personal ito, visceral, ang uri ng sugat na hindi kailanman gumagaling. Hindi lang ang aking karera ang sinira ng lalaking ito, sinira niya ang aking buong pamilya. Tiningnan ni Roberto ang screen, pagkatapos ay si Liza, at naunawaan niya na ang kwentong ito ay mas malaki pa sa 187 milyong piso. Ito ay tungkol sa hustisya. Ang uri ng hustisya na hindi kayang bilhin ng pera at hindi kayang burahin ng panahon. At si Liza ay naghintay ng maraming taon para sa sandaling iyon, nang hindi man lang alam na darating ito. Walang gumalaw sa silid na iyon matapos sabihin ni Liza ang pangungusap na iyon. Hindi lang ang aking karera ang sinira ng lalaking ito. Sinira niya ang aking buong pamilya. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin tulad ng usok pagkatapos ng sunog. Imposibleng balewalain, imposibleng bawiin. Sumandal si Roberto sa mesa at pinag-krus ang kanyang mga braso, sinusubukang iproseso ang lahat ng nangyari sa nakalipas na mga oras. Una ang system failure, pagkatapos ang pagtuklas ng pagnanakaw, ang pag-amin ni Carlo, at ngayon ang pagbubunyag na may isang tao mula sa nakaraan ni Liza ang nasa likod ng lahat, kumikilos sa anino, na parang isang multo, na inakala niyang naiwan na niya. Kailangan kong malaman ang lahat, sabi ni Roberto, nakatingin kay Liza. Kung kasangkot ang taong ito sa pagnanakaw sa aking kumpanya, kailangan kong malaman kung sino siya, kung paano siya kumikilos, at kung bakit niya ito ginawa. Huminga ng malalim si Liza. Ito ang sandali na matagal na niyang iniiwasan. Ang pag-uusap tungkol sa Zenith Institute ay parang pagbubukas ng isang sugat na hindi kailanman ganap na gumaling, natakpan lamang ng mga layer ng katahimikan at pagpapatuloy. Ang pangalan niya ay Victor Jimenez. Sinimulan niya. At sa pagbigkas pa lang ng pangalan na iyon, nagbago ang kanyang postura. Mas lalong kumalabog ang kanyang mga balikat, kumuyom ang kanyang panga, at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng tigas na hindi pa nakita ng sinuman doon noon. Nang sumali ako sa Zenith Institute, naroon na siya. Siya ay isang senior researcher at mayroong mahusay na reputasyon sa akademya. Lahat ay hinahangaan siya. Siya ay charismatic, mahusay magsalita. Ang uri ng tao na pagpasok sa isang silid ay makukuha ang tiwala ng lahat sa loob ng ilang minuto. At nagtrabaho kayong magkasama? Tanong ni Patricia. Sa parehong lab. Nang itinalaga ako upang pamunuan ang Advanced Cryptography Project, nanatili si Victor sa team bilang pangalawang researcher. Sa simula, gumana ang pagtutulungan. Mayroon siyang magagandang ideya, nag-ambag ng mga creative solution, ngunit habang lumalaki ang proyekto, habang nagsisimulang makakuha ng internasyonal na atensyon ng mga resulta, may nagbago sa kanya. Huminto si Liza at tiningnan ang kanyang sariling mga kamay sa keyboard. Nagsimula siyang ipakilala ang sarili bilang leader ng proyekto sa mga kumperensya. Nagbigay ng mga panayam nang hindi ako binabanggit.
Naglathala ng mga artikulo gamit ang data ng lab nang hindi inilalagay ang aking pangalan. Sa simula akala ko ay kapabayaan, kakulangan ng atensyon. Kinumpronta ko siya ng pribado at humingi siya ng tawad. Sinabi niyang itatama niya at pinaniwalaan ko siya. Ngunit hindi niya itinatama, dagdag ni Roberto. Hindi, lumala pa, mas lumala pa. Bumaba ang tono ng boses ni Liza na para bang masyadong mabigat ang mga susunod na salita para sabihin sa normal na lakas. Nang matapos ang protocol at nagsimulang makipagnegosasyon sa mga security company sa buong mundo, pumunta si Victor sa board ng institute at ipinresenta ang proyekto bilang kanyang eksklusibong likha. Mayroon siyang mga peking dokumento, binagong record, at gawa-gawang ebidensya. Binuo niya ang buong narrative kung saan ako ay isang technical assistant lamang na sumusunod sa mga tagubilin at pinaniwalaan siya ng institusyon? Tanong ni Carlo mula sa sahig, kung saan nakaupo pa rin siya. Basag ang boses. Huminto si Liza ng isang mapait na tawa. Ang uri ng tawa na walang nakakatawa. Hindi pinapahalagahan ng institusyon kung sino ang lumikha ng ano. Pinapahalagahan nila kung sino ang mas mahusay magbenta. Si Victor ay gwapo, mahusay magsalita, may koneksyon sa politika. Ako ay isang researcher na nagugugol ng buong araw sa lab at hindi marunong maglaro ng corporate game. Para sa board, madali lang ang pagpili. At nang nagsumbong ka, pagpipilit ni Patricia. Nang magsumbong ako, nabalot na ni Victor ang lahat. Inilagay niya ang kanyang mga tao sa mga estratehikong posisyon sa loob ng institusyon. Nang maghain ako ng formal na reklamo, tinawag ako para sa isang pulong sa board at tinrato na para bang ako ang kontrabida. Sinabi nilang sinisikap kong agawin ang kredito sa trabaho ng iba, na ako ay inggit, hindi balanse. Gumamit sila ng mga salita na nagpatatanong sa aking sariling pag-iisip. Tinakpan ni Patricia ang kanyang bibig. Napakaterible niyan. Ngunit ang pinakamasama ay hindi iyon. Patuloy ni Liza at ngayon ang kanyang boses ay nagsimulang manghina. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa naipong bigat ng mga taon na mag-isa niyang pinasa ng sakit na iyon. Ang pinakamasama ay ang nangyari sa aking pamilya. Lubos na natahimik ang silid. Maging ang tunog ng mga server ay tila humina na para bang ang mga makina mismo ay nakikinig. Kasal ako. Ang aking asawang si Tomas ay isang propesor sa ibang unibersidad. Mayroon kaming maliit na anak na lalaki, si Brian. Nang magsimula ang demanda laban sa institusyon, hindi lang ako personal na inatake ni Victor. Nagsimula siya ng isang personal na kampanya. Nahirapan si Liza sa paglunok bago magpatuloy. Nagpakalat siya ng mga chismis tungkol sa akin sa academic circles. Sinabi niyang ako ay unstable, may psychological problems, nag-imbento ng mga conspiracy. Nagpadala siya ng mga tao upang makipag-ugnayan sa universidad kung saan nagtatrabaho ang aking asawa na nagpapahiwatig na kasangkot din siya sa academic fraud. Ginawa nila iyan sa iyong asawa? Tanong ni Roberto, tunay na nagulat. Sinuspinde si Tomas sa kanyang posisyon habang iniimbestigahan. Wala siyang kinalaman doon, ngunit sapat na ang pagdududa para sirain ang kanyang reputasyon. Nawalan siya ng trabaho ilang linggo pagkatapos. Napakalaki ng presyon na hindi kinaya ng aming kasal. Sinisisi niya ako sa pagsumbong. Sinabi niyang dapat ay nanahimik na lang ako at marahil tama siya. Hindi! Putol ni Patricia ng matatag. Hindi siya tama. Ginawa mo ang tama. Tiningnan ni Liza si Patricia na may ekspresyon na pinaghalong pasasalamat at malalim na kalungkutan. Ang paggawa ng tama ay may presyo, ginang De La Cruz. At kung minsan ay napakataas ng presyo. Umalis si Tomas, lumabas ng bahay isang araw at hindi na bumalik. Nagsisimula pa lang ang anak ko sa eskwela. Bigla, nag-iisa na ako. Walang trabaho, walang pera, na may anak na lalaking araw-araw ay nagtatanong kung kailan babalik ang kanyang ama. Isang luha ang dumaloy sa mukha ni Liza, ang una niyang inihulog ng gabing iyon. Mabilis niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang kamay, na para bang nahihiya siyang magpakita ng kahinaan sa harap ng mga taong iyon. Ibinenta ko ang lahat ng mayroon ako para bayaran ang mga abogado para sa demanda. Nawala ang aking apartment, ang aking sasakyan, ang aking mga ipon, at nang matalo ako sa demanda, nawala ang natitirang dignidad ko. Lumabas ako ng hukuman na kasama ang aking anak, nang hindi alam kung saan pupunta. Saan kayo pumunta? Tanong ni Patricia na nanginginig ang boses. Sa bahay ng aking ina, si Aling Carmen, isang matanda na nakatira sa isang maliit na apartment sa isang liblib na lugar na mahina na ang kalusugan. Tinanggap niya kami ng walang tanong. Ibinahagi ang kaunti niyang mayroon. At doon,
natutulog sa kutsyon sa sahig ng sala ng aking ina, nakayakap ang aking anak, doon ko napagdesisyunan na hindi ako susuko. Inayos ni Liza ang kanyang mga balikat, na parabang ang alaala ng sandaling iyon ay nagbalik sa kanya ng lakas na sinubukan ng panahon na nakawin. Kinabukasan, lumabas ako para maghanap ng trabaho, anumang trabaho. Kumatok ako sa pintuan ng mga restaurant, tindahan, palengke. Walang gustong kumuha ng isang babae na may academic resume para sa trabahong mano-mano. Nakuha nila itong kakaiba, nagduda, hanggang sa nakahanap ako ng posisyon ng cleaner assistant sa isang outsourced company. Hindi sila humingi ng resume. Hiniling lang na marunong akong gumamit ng mop at darating sa oras. At ganoon ka napunta rito, sabi ni Roberto. Mas para sa sarili niya kaysa sa kanya. Ganoon ako napunta rito. Nililinis ang mga opisina ng mga taong tumitingin sa akin na parabang ako ay salamin. Ang pangungusap ay tumama kay Roberto na parang sampal. Alam niyang siya ang pinag-uusapan nito. Sa lahat ng pagkakataon na nilampasan niya ito ng hindi binabati, sa lahat ng pagkakataon na inutusan niya itong umalis sa harap, sa lahat ng pagkakataon na tinrato niya ito na parabang bahagi lang ng kasangkapan. At ang iyong anak? Tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa narinig ng sino man doon. Nagbago ang mukha ni Liza. Ang tigas na pinanatili niya sa buong gabi ay nawala at sa halip ay lumabas ang isang bagay na napakadalisay at napakarupok na kahit ang mga technician sa sulok ng silid ay umiwas ng tingin bilang paggalang. Si Brian ang dahilan kung bakit ako nabubuhay, sabi niya. At ang bawat salita ay sabay na pagpapahayag ng pagmamahal at sigaw ng sakit. Siya ay isang matalinong bata, matalino, mausisa, ang uri ng bata na nagtatanong ng mga bagay na hindi masagot ng matatanda at pinapangarap niyang maging siyentipiko. Gusto niyang mag-imbento ng mga bagay na makakatulong sa mga tao. Huminto siya, huminga ng malalim upang mapanatili ang kontrol. Araw-araw nakikita niya akong umalis bago sumikat ang araw at bumalik sa gabi na masakit ang likod at basag ang mga kamay. At araw-araw niyang niyayakap ako sa pinto at sinasabi ang parehong bagay. Mama, balang araw mag-iimbento ako ng makina na maglilinis ng lahat mag-isa para hindi mo na kailangang magtrabaho ng husto. Wala siyang ideya na ang kanyang ina ay nakapag-imbento na ng mga bagay na ginagamit ng buong mundo. Hindi napigilan ni Patricia ang kanyang sarili. Bumuhos ang luha sa kanyang mukha ng walang anumang pagpipigil. Kahit si Carlo sa sahig, sa lahat ng bigat ng kasalanan na dala niya, ay may basa ang mga mata. Tinalikuran ni Roberto at naglakad patungo sa bintana. Tumayo siya doon ng mahabang segundo, nakatingin sa ilaw na lungsod sa ibaba. Milyon-milyong ilaw, milyon-milyong buhay, milyon-milyong kwento tulad ng kay Liza na nangyayari araw-araw nang walang nakakapansin. Naisip niya ang kanyang sariling paglalakbay, ang kanyang mamahaling suit, mga eksklusibong restaurant, mga biyahe sa ibang bansa. Naisip niya ang lahat ng pagkakataon na nagreklamo siya tungkol sa maliliit na bagay. Ang maligamgam na kape, ang traffic na nagpapatagal sa kanya ng 5 minuto, ang aircon na hindi tama ang temperatura. At naisip niya si Liza na gumigising bago sumikat ang araw, sumasakay ng 2 siksikang bus, nililinis ang 3 palapag mag-isa at umuuwi na sira ang katawan para yakapin ang isang anak na nangangarap maging siyentipiko. Idiot ako! Bulong niya sa salamin ng bintana. Ngunit narinig siya ng lahat. Walang sumalungat. Humarap si Roberto kay Liza. Ang lalaking ito, si Victor Jimenez, siya ang nasa likod ng pag-atake sa aking kumpanya. Siya ang nagturo kay Carlo kung paano gamitin ang protocol. Siya ang nagplano ng lahat ng ito. Oo, kinumpirma ni Liza. At ginawa niya ito gamit ang mismong kasangkapan na ninakaw niya sa iyo. Oo, lumapit si Roberto sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, tiningnan siya sa mata na parabang nakikita niya ang isang tao at hindi isang outsourced na empleyado. Liza, alam kong wala akong karapatang humingi sa iyo ng anuman. Alam ko kung paano kita tinrato. Alam ko kung ano ang iniisip mo sa akin at may karapatan ka sanang tumalikod at umalis ngayon. Ngunit, sabi niya, dahil alam niyang may ngunit na darating. Ngunit humihingi ako ng tulong sa iyo, hindi lang para iligtas ang kumpanya, kundi para hulihin ang lalaking ito, para patunayan ang ginawa niya sa iyo at sa lahat ng tinapakan niya para marating kung nasaan siya. Nanatiling tahimik si Liza, nakatingin kay Roberto. Naroon ang lalaking nagpapahiya sa kanya araw-araw, humihingi ng tulong ng nakaluhod, hindi literal, kundi sa kanyang mga mata. At naroon siya, ang hindi nakikitang babae,
na may kapangyarihang magdesisyon ng kapalaran ng 120 pamilya na umaasa sa kumpanyang iyon. Hindi ko ito gagawin para sa iyo, Ginoong Reyes. Sa wakas ay sabi niya, gagawin ko ito para kay Brian, para sa kanyang kinabukasan, at para sa lahat ng mga tao sa gusaling ito na mawawalan ng trabaho kung magsara ang kumpanyang ito. Tumango si Roberto sa katahimikan. Wala siyang masabi, wala siyang maisukli. Sa ngayon, bumalik si Liza sa computer at nagsimulang mag-type muli, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Hindi na siya nagre-restore lang ng data o nagsusubaybay ng mga paglilipat. Sinusubaybayan niya ang digital trail ni Victor Jimenez, ang lalaking kumuha ng lahat mula sa kanya at ngayon, nang hindi nalalaman, ay nag-iwan ng kanyang mga fingerprint sa sistema ng Reyes Capital. Nahanap ko ang mga destination account. Anunsyo niya matapos ang mahabang panahon ng matinding trabaho. Ito ay mga account na nakarehistro sa tax havens, ngunit may pattern sa mga galaw. Lahat ay dumadaan sa isang intermediate point bago makarating sa huling destinasyon. Anong punto? Tanong ni Roberto. Muling ibinaling ni Liza ang screen. Isang shell company na nakarehistro sa pangalang Apex Solutions at ang majority shareholder ng kumpanyang ito, ayon sa mga record na ka-access ko lang, ay si Victor Jimenez. Kung gayon, mayroon tayong patunay, sabi ni Roberto. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon ay nakaramdam ng isang bagay na kahawig ng tunay na pag-asa. Mayroon tayong higit pa sa patunay, sagot ni Liza. At may bagong kislap sa kanyang mga mata. Hindi ito galit, hindi ito paghihiganti. Ito ay determinasyon. Mayroon tayong kumpletong trail. Bawat sentimo na lumabas dito ay dokumentado. Bawat paglilipat ay may oras, destinasyon, at digital signature. Sa pamamagitan nito, magagawa ng mga autoridad na i-block ang mga account bago patuluyang mawala ang pera. Gaano katagal ang oras natin? Kaunti lang. Ang ganitong uri ng operasyon ay karaniwang may liquidation window. Kapag ang pera ay na-convert na at naipakalat, halos imposible nang mabawi. Kailangan nating kumilos ngayon. Dinampot ni Roberto ang telepono at nag-alinlangan. Ang pagtawag sa mga autoridad ay nangangahulugang ilantad ang lahat. Ang pagnanakaw, ang security failure, ang pagtataksil ni Carlo ay nangangahulugang pampublikong aaminin na ang kanyang kumpanya ay na-invade mula sa loob. Ang reputasyon ng Reyes Capital ay hindi na kailanman magiging pareho. Ngunit pagkatapos ay tiningnan niya si Liza, isang babae na nawalan ng lahat karera, kasal, dignidad, at naroon pa rin siya nakaupo sa harap ng computer, ipinaglalaban ang mga taong wala namang ginawa para sa kanya. Kung may lakas siya ng loob na lumaban, kailangan din niya itong magkaroon. Denial ni Roberto ang numero at inilapit ang telepono sa kanyang tainga. Ako si Roberto Reyes, mula sa Reyes Capital. Kailangan kong i-report ang isang financial crime at kailangan ko ng agarang tulong. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang penthouse apartment na tanaw ang parehong abot tanaw na pinagmamasdan ni Roberto mula sa kanyang opisina, isang lalaki ang nakatanggap ng notifikasyon sa kanyang cellphone. Ito ay isang automatikong alerto na kanyang isinet up upang subaybayan ang anumang pagtatangka na i-access ang mirror layer ng sistema ng Reyes Capital. Tiningnan ni Victor Jimenez ang screen at nanlamig ang kanyang dugo. May pumasok, may nakahanap ng data, may nakasubaybay sa mga account, at sa estilo ng access. Sa paraan ng pagbuwag ng protocol mula sa loob palabas, alam niya ng eksakto kung sino ito. Liza, bulong niya. Ang pangalan ay lumabas na parang lason sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Bumalik siya. Si Victor Jimenez ay hindi ang uri ng tao na nagpapanik. Sa buong kanyang karera, binuo niya ang isang reputasyon batay sa kontrol-kontrol sa mga sitwasyon, sa mga tao, sa mga naratibo. Bawat hakbang na ginawa niya ay kinakalkula ng may surgical precision. Bawat galaw ay pinag-isipan ng 3 galaw ng maaga, tulad ng isang manlalaro ng chess na hindi kailanman natatalo dahil hindi kailanman naglalaro ng patas. Ngunit ng gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagpabalik-balik siya sa penthouse, mahigpit na hawak ang kanyang cellphone, nakatuon ang kanyang mga mata sa notifikasyong kumikislap sa screen. Malinaw ang alerto. May nakapasok sa mirror layer ng sistema ng Reyes Capital na ibalik ang data at nasubaybayan ang mga destination account. Sa loob ng ilang oras, ang buong scheme na kanyang binuo sa loob ng ilang buwan ay maaaring gumuho. At ang estilo ng access na iyon, ang partikular na paraan ng pagbuwag ng protocol mula sa loob palabas, na parang isang taong nagkakalas ng buhol na siya mismo ang nagtali,
walang pagdududa. Si Liza iyon. Huminto si Victor sa harap ng bintana at tiningnan ang natutulog na lungsod. Sa isang lugar sa ibaba, sa salaming gusali na kilala niya ng husto, ang babaeng sinira niya ang buhay ay nagbabaklas ng lahat ng binuo niya sa mga guho ng karera nito. Kinuha niya ang isa pang cellphone, isang disposable device na ginagamit niya lang para sa mga contact na hindi masusubaybayan at diniyal ang isang numero. May problema tayo, sabi niya nang masagot ang tawag. Mayroong naka-access sa mirror layer. Kailangan nating pabilisin ang liquidation ng mga account. Lahat ngayon na. Ang boses sa kabilang linya ay may sinabi na nagpatikom sa ngipin ni Victor. Alam kong 48 oras ang deadline. Wala na tayong 48 oras. Kung hindi maililipat ang perang iyon bago sumikat ang araw, mawawala ang lahat sa atin. Ibinaba niya ang telepono nang hindi naghihintay ng sagot at inihagis ang cellphone sa sofa. Kailangan niyang mag-isip, kailangan niyang kumilos, at higit sa lahat, kailangan niyang tiyakin na hindi na makalayo pa si Liza kaysa sa narating na niya. Samantala, sa opisina ng Reyes Capital, ang kapaligiran ay puno ng tensyon na tila may pisikal na bigat. Binabana ni Roberto ang telepono matapos i-report ang krimen at ngayon ay naghihintay na ng pagdating ng isang espesyalistang team para sa mga krimen sa pananalapi. Inayos ni Patricia ang lahat ng dokumento na maaaring kailanganin at si Liza ay patuloy sa harap ng computer, abala sa mga linya ng code. Sinusubaybayan ang bawat sentimo na lumabas sa kumpanya. Ang mga paglilipat ay dumaan sa 7 magkakaibang bansa bago makarating sa mga account ng Apex Solutions, paliwanag niya habang nagtatrabaho. Ito ay isang teknik na tinatawag na cascading. Ang pera ay lumalabas mula sa isang account patungo sa isa pa, mula sa isang bansa patungo sa isa pa, upang pahirapan ang pagsubaybay. Ngunit ang bawat pagtalon ay nagiiwan ng kaunting record, tulad ng bakas ng paa sa buhangin. Kung alam mo kung saan titingin, masusubaybayan mo ang buong landas. At alam mo kung saan titingin? Sabi ni Roberto. Hindi ito tanong. Alam ko ang teknik na ito dahil ako ang nagdisenyo nito. Sagot ni Liza nang hindi inaalis ang kanyang mga mata sa screen. Marahil ay ninakaw ni Victor ang aking trabaho, ngunit hindi niya kailanman ganap na naunawaan ang arkitektura sa likod nito. Ginagamit niya ang mga kasangkapan na nilikha ko na parang isang taong nagmamaneho ng kotse nang hindi alam kung paano gumagana ang makina. At iyan ang dahilan kung bakit siya nagkakamali. Anong uri ng mga pagkakamali? Maliit, ngunit nakamamatay. Halimbawa, ang cascade na binuo niya ay may repetitive pattern sa mga agwat, sa pagitan ng mga paglilipat. Laging pareho ang oras sa pagitan ng isang pagtalon at isa pa. Ito ay parang isang pirma. Anumang karampatang investigador ay makakatukoy na lahat ng galaw ay ginawa ng iisang tao. Lumapit si Roberto sa screen at pinanood ang mga numero na itinuro ni Liza para sa kanya, na nakakaintindi ng pananalapi ngunit hindi ng teknolohiya. Tila ito ay isang imposibleng gusot na lutasin. Ngunit sa mga mata ni Liza, bawat numero ay nagsasabi ng isang malinaw na kwento. May isa pa, sabi niya, huminto sa pagtatype sandali. Ang huling layer ng cascade ay bukas pa rin. Ang pera ay nakarating sa mga account ng Apex Solutions, ngunit hindi pa ito naipakalat sa mga huling destinasyon. Nakatigil pa rin ang lahat sa isang uri ng digital waiting room. Bakit ito nakatigil? Dahil ang ganitong uri ng operasyon ay may grace period. Ang pera ay kailangan munang magpahinga bago ito i-convert at i-fragment. Ito ay isang security measure ng mismong protocol upang maiwasan na ang malalaking galaw ay makakuha ng atensyon mula sa internasyonal na sistema ng pagbabangko. At gaano katagal ang panahon ng pahinga na ito? Tiningnan ni Liza ang orasan sa sulok ng screen. Nagsimula ang grace period nang matapos ang mga paglilipat. Kung tama ang aking mga kalkulasyon, maaring ilipat ang pera simula 9:00 ng umaga. Nakaramdam si Roberto ng pag-urong ng kanyang sikmura. 6:00 ng umaga? Ilang oras na lang. Kaya kailangan nating kumilos agad ang mga autoridad. Kung makakakuha sila ng warrant para i-freeze ang mga account ng Apex Solutions bago ang oras na iyon, makukulong ang pera. Kung hindi nila magawa, hindi na niya kailangan pang kumplituhin ang pangungusap. Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Sa sandaling iyon, lumitaw si Helen sa pinto ng server room. Walang umaasa na makita siya doon sa oras na iyon. Dapat ay umuwi na ang receptionist matagal na, ngunit si Helen ay ang uri ng tao na hindi makauwi kapag nakakaramdam siya na may mali. Paumanhin sa pagputol, sabi niya, halatang kinakabahan.
ngunit may kailangan akong sabihin at hindi ko alam kung importante. Humarap si Roberto sa kanya. Sabihin mo, Helen. Napilipit ni Helen ang kanyang mga kamay, halatang hindi komportable. Sa nakalipas na mga linggo, may napansin akong kakaiba. Isang lalaki na hindi empleyado dito ay regular na pumupunta sa gusali, palagi sa pagtatapos ng trabaho, kapag halos umuwi na ang karamihan ng mga tao. Hindi siya kailanman dumaan sa reception. Pumasok siya sa underground parking at dumiretso sa service elevator. Natigilan ang silid. Napansin ko lang dahil isang gabi nakalimutan ko ang aking cellphone sa reception at bumalik ako para kunin. Nakita ko siyang lumabas ng service elevator at nakita kong kakaiba dahil wala siyang ID, ngunit nakita niya akong nakatingin at ngumiti. Sinabi niyang external consultant siya at pinayagan siyang pumasok ni Ginoong Mendoza. Lahat ay lumingon kay Carlo na nakaupo pa rin sa sulok, nakakuyom na parang isang taong gustong mawala. Siya ba? Kinumpirma ni Carlo nang mahina ang boses. Si Victor ay pumunta dito para gabayan ako sa mga paglilipat. Kailangan niya ng pisikal na access sa sistema, minsan para i-configure ang cascade. Pinapasok mo ang isang estranghero sa gusali para magkaroon ng access sa aming sistema? Tanong ni Roberto. Ang pagpipigil sa kanyang boses ay halos lampas sa tao. Wala akong pagpipilian, Roberto. Alam niya ang tungkol sa aking mga utang, alam niya ang tungkol sa mga banta. Siya ang lumapit sa akin, hindi ako. Isang araw ay lumitaw siya sa aking sasakyan nang umuwi ako mula sa trabaho at sinabi niyang kaya niyang lutasin ang aking mga problema sa pananalapi. Ang kailangan ko lang gawin ay bigyan siya ng access sa sistema at sundin ang kanyang mga tagubilin. At tinanggap mo? Sabi ni Roberto. Desperado ako. Nasa panganib ang aking pamilya. Si Helen, na nakikinig sa lahat na lalong lumalaki ang mga mata, ay mahiyain na itinaas ang kanyang kamay. Mayroon pa. Inilagay ko ang mga larawan mula sa mga kamera ng parking lot, hindi ang opisyal na kamera ng kumpanya. Alam kong kay Ginoong Mendoza iyon na maaaring burahin, ngunit mula sa sariling kamera ng gusali, ang mga nasa hiwalay na sistema. Lagi akong gumagawa ng kopya ng mga recording dahil minsan ay ninakaw ang sasakyan ng isang empleyado at walang nakarecord. Humarap si Liza kay Helen na may ekspresyon ng lubos na pagkamangha. May mga larawan ka ba niya na pumapasok sa gusali? Oo. Na may petsa at oras. Sa bawat pagkakataon na dumating siya, nakakatalog ko. Kung mayroong tunog para sa muling pagsilang ng pag-asa, ito ay ang katahimikan na bumalot sa sandaling iyon. Ito ang nawawalang piraso. Hindi lamang ang mga digital na record, hindi lamang ang pagsubaybay sa mga account, kundi ang mga visual na patunay ng pisikal na pagpasok ni Victor Jimenez sa gusali upang isagawa ang krimen. Helen, sabi ni Roberto, at ang kanyang boses ay may taglay na paggalang na hindi kailanman natanggap ng receptionist mula sa kanya sa lahat ng taon niyang pagtatrabaho doon. Maaaring ikaw ang nagligtas sa kumpanyang ito. Namula si Helen, hindi alam kung paano tumugon sa isang papuri mula kay Roberto Reyes. Ako lang, lagi akong nagsisave ng mga recording. Hindi mo kasi alam kung kailan mo kailangan. Tumayo si Liza at lumapit kay Helen. Ang dalawang babae ay nagkatinginan, ang tagalinis at ang receptionist. Dalawang taong nagbahagi ng parehong pagiging hindi nakikita sa opisina na iyon. Inabot ni Liza ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Helen. Salamat, simpleng sabi niya. At sa isang salita na iyon ay higit na pasasalamat kaysa sa anumang talumpati. Ang sumunod na mga minuto ay puno ng matinding aktibidad. Nagdala si Helen ng USB drive na may mga recording ng parking. Inayos ni Liza ang lahat ng digital na data sa isang structured report. Mga paglilipat, account, digital signature, mga record ng ghost account na nilikha ni Carlo. Tinipon ni Patricia ang financial documentation ng kumpanya na nagpapatunay sa mga ninakaw na halaga. Lahat ay inihahanda para sa pagdating ng mga autoridad. Pinagmamasdan ni Roberto ang eksena na may bukol sa kanyang lalamunan. 3 babae, isang tagalinis, isang receptionist, at isang CFO nagtutulungan upang iligtas ang isang kumpanya na pinamamahalaan ng isang lalaki na hindi kailanman nagbigay ng halaga sa kanila. Ang kabalintunaan ay napakabigat na halos hindi na magkasya sa silid na iyon. Ginoong Reyes, tawag ni Liza, pinutol ang kanyang mga iniisip. Kailangan kong ipaalam sa inyo ang isang bagay bago dumating ang mga autoridad. Ano? Nang i-access ko ang mirror layer at sinimula ng pagsubaybay, nag-generate ang system ng automatic alert. Ito ay isang security function na naprogram ni Victor upang ma-notify kung may makakita ng nakatagong data. Namutla si Roberto. Alam niyang narito ka. Alam niyang may nagbuwag sa protocol.
At sa estilo ng access, alam niyang ako iyon. At anong ibig sabihin niyan? Dagdag ni Patricia. Kinokonekta ang mga punto. Ibig sabihin, susubukan niyang pabilisin ang dispersal ng pera, pipilitin niya na maubos ang mga account bago ang grace period. Kahit pa magdulot ito ng mga babala sa bangko, mas gugustuhin niyang mawala ng bahagi ng pera kaysa mawala ang lahat. At ibig sabihin din nito, dugtong ni Patricia, na alam niyang mayroon tayong ebidensya laban sa kanya. At ang isang nasukol na tao ay isang mapanganib na tao. Tumango si Liza, susubukan niyang protektahan ang kanyang sarili. Maaari niyang sirain ang mga ebidensya sa kanyang panig. Maaari siyang tumakas. Maaari niyang subukang ipasa ang sisi sa ibang tao. Si Victor Jimenez ay ang uri ng tao na mas gugustuhin pang sunugin ang buong kagubatan kaysa mahuli na may posporo sa kamay. Kung gayon, kailangan nating mas mabilis kaysa sa kanya, sabi ni Roberto. Kailangan, at may paraan para masiguro na hindi siya makakatakas. Bumalik si Liza sa computer at nagbukas ng bagong window. Ang protocol na nilikha ko ay may function na hindi kailanman nalaman ni Victor na umiiral. Isang uri ng emergency lock na naprogram ko bilang isang safeguard kung sakaling gagamitin ang sistema para sa mga layuning kriminal. Tinaas ni Carlo ang kanyang ulo. Isang lock? Hindi iyon nasa orihinal na dokumentasyon. Dahil hindi ko kailanman dinokumento, ito ay ang aking personal na garantiya. Kung gagamitin ang protocol para sa masama, gusto kong magkaroon ng paraan para pigilan. Nag-type si Liza ng mahabang sequence ng commands. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng may kontrol na pagkaapurahan. Ang lock na ito ay nagpa-freeze sa lahat ng operasyon na nakakonekta sa protocol. Walang paglilipat na pumapasok, walang lumalabas. Mananatili ang pera kung nasaan ito, imposibleng ilipat hanggang sa i-deactivate ang lock. At sino ang makakapag-deactivate? Tanong ni Roberto. Umikot si Liza sa kanyang upuan at tiningnan siya ng may ekspresyon na nagtataglay ng bigat ng mga taon ng kawalang katarungan, mga taon ng katahimikan, mga taon ng paghihintay para sa isang sandali na hindi niya kailanman plinano ngunit inilagay ng tadhana sa kanyang harapan. Ako lang. Pinindot niya ang huling key. Sa screen lumabas ang isang mensahe na may mga letra na kumikinang laban sa madilim na background. Protocol blocked. Lahat ng operasyon ay suspendido. Sa kabilang panig ng lungsod, sa penthouse apartment, nakatanggap si Victor Jimenez ng pangalawang notifikasyon. Sa pagkakataong ito, hindi ito alerto, kundi isang abiso ng ganap na pagharang. Bawat account, bawat paglilipat, bawat sentimo na kanyang inilihis ay ngayon ay nagyelo, hindi ma-access, ganap na wala sa kanyang abot. Sinubukan niyang i-access ang sistema, denied. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga emergency code, denied. Sinubukan niyang tawagan ang mga internasyonal na contact upang pilitin ang paglabas. Lahat ay nag-ulat ng parehong bagay. Ang protocol ay nakakandado mula sa loob. At walang sinuman sa mundo ang may susi upang buksan ito. Walang sinuman, maliban sa babaeng sinira niya. Inihagis ni Victor ang telepono sa dingding at nagkabasag-basag ang device. Inilapat niya ang kanyang mga kamay sa mesa at yumuko, mabigat ang paghinga. Nagmamadali ang isip na naghahanap ng isang labasan na hindi umiiral. Sa loob ng maraming taon, siya ay nagmanipula, nagsinungaling, nagnakaw, at sumira ng buhay nang hindi nawawalan ng tulog. Tinapakan niya si Liza na parang wala lang. Binura niya ang pangalan nito sa kasaysayan na parang nagbubura ng tipo. Nakatulog siya ng mahimbing gabi-gabi, kumbinsido na hindi kailanman magkakaroon ng lakas si Liza na tumayo. Ngunit hindi lang tumayo si Liza, ikinulong pa niya ito sa loob ng kulungan. Madilim pa ang langit nang pumarada ang unang sasakyan ng mga autoridad sa harap ng gusali ng Reyes Capital. Sinundan ito ng dalawa pang sasakyan. Lahat ay discreet, walang sirena, walang ingay. Ang investigador na nakatalaga si P. Supt, Oscar de la Paz, ay umakyat kasama ang isang team ng mga forensic experts sa financial crimes at dalawang ahente na eksperto sa teknolohiya. Sinalubong sila ni Roberto sa reception na may mukha ng isang taong hindi nakatulog ng ilang araw. Bagamat ilang oras pa lang ang lumipas, simula nang gumuho ang kanyang mundo. Sa tabi niya, hawak ni Patricia ang isang folder na may lahat ng organisadong dokumentasyon. Si Helen ay nanatili sa gusali at naghahanda ng kape sa pantry dahil iyon lang ang kilos na kaya niyang ialay sa sandaling iyon. At minsan, ang isang simpleng kilos ay ang pinakakailangan. Ginoong Reyes, bati ni Pisupt, Oscar ng may matatag na pakikipagkamay. Alam na ng aking team ang pangkalahatang sitwasyon.
Kailangan nating makita ang mga record at makausap ang lahat ng sangkot. Lahat ay handa na, sagot ni Roberto. Ngunit bago tayo umakyat, kailangan mong malaman ang isang bagay. Sino ang nakadiskubre ng scheme? Sino ang nakasubaybay sa mga account? At sino ang nagharang ng pera? Hindi ako. Hindi ang aking technology team. Hindi rin ang sinumang inupahang espesyalista. Kumunot ang noo ni Oscar. Sino? Nag-alinlangan si Roberto ng isang segundo na para bang ang mga susunod na salita ay nagkakahalaga pa rin sa kanya. Isang empleyado sa paglilinis, ang tagalinis ng opisina. Tiningnan ng hepe si Roberto na para bang naghihintay ng natitirang bahagi ng isang biro na hindi dumating. Sa server room, patuloy na nagtatrabaho si Liza. Hindi siya huminto simula nang i-activate niya ang lock sa protocol. Inoorganisa niya ang bawat ebidensya sa isang istruktura na maiintindihan ng sinumang investigador. Pagkakasunod-sunod ng access, mapa ng mga paglilipat, digital signature ni Victor, mga record ng ghost account na nilikha ni Carlo. Lahat ay dokumentado ng may katumpakan ng isang taong nakapagsulat na ng mga academic paper na nirepaso ng mga pinakamahusay sa mundo. Nang pumasok si P, supt, Oscar sa silid, at nakita siyang nakaupo sa harap ng 5 bukas na screen na nakauniforme ng tagalinis. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa keyboard nang may kasanayan na wala sa kanyang sariling mga eksperto. Naunawaan niya na ang gabing ito ay iba sa anumang kaso na kanyang naiimbestigahan. Kayo po ba ang responsable sa pagsubaybay? Tanong ni Oscar. Lumalapit. Tumayo si Liza at inabot ang kanyang kamay. Liza Santos, cleaner assistant para sa outsourced company at dating chief research scientist sa Zenith Institute of Advanced Technology. Kinamayan ni Oscar ang kanyang kamay at, sa pagtataka ng lahat, hindi nagtanong, hindi nagduda, tumango lamang at sinabing, ipakita mo sa akin ang lahat, at ipinakita ni Liza. Sa susunod na oras, pinangunahan niya ang hepe at ang kanyang team sa bawat layer ng scheme nang may kalinawan na nagpababa sa panga ng mga eksperto. Ipinaliwanag niya ang encryption protocol, ang mirror layer, ang cascade ng mga paglilipat, ang shell company na Apex Solutions, at ang digital signature na direktang nag-uugnay sa lahat kay Victor Jimenez. Mabilis na nagtatala ang mga eksperto, nagpapalitan ng tingin ng pagkamangha. Bilang karagdagan sa mga digital na record, dagdag ni Liza, itinuro si Helen na nasa pinto. Mayroon tayong security footage mula sa parking lot ng gusali na nagpapakita sa suspect na pisikal na pumapasok sa lugar ng ilang beses. Sumulong si Helen at ibinigay ang USB drive sa hepe. Lahat ng petsa at oras ay nakatalog. Pinaghiwa-hiwalay ko ayon sa kronolohiya para madali. Kinuha ni Oscar ang USB drive at tiningnan si Helen nang may parehong paggalang na ipinakita niya kay Liza. Ginawa ninyo bang mag-isa ang kataloging na ito, Ginang? Opo, sir. Lagi kong sinesave ang mga recording. Ugali ko na po. Isang ugali na maaaring nagligtas ng 187 milyong piso, sagot ni Oscar. Ngumiti si Helen sa unang pagkakataon ng gabing iyon, at iyon ay isang ngiti na nagpaliwanag sa pagod sa kanyang mukha, tulad ng isang sinag ng araw na tumatagos sa mga ulap ng ulan. Habang sinusuri ng mga eksperto ang material, kinausap ni Oscar si Carlo na nasa meeting room sa ilalim ng pangangasiwa ng 2 ahente. Maikli ang pagtatanong. Nagpa siya ng lubos na makipagtulungan si Carlo. Ibinigay niya ang mga pangalan, petsa, detalye kung paano siya nilapitan ni Victor, kung paano nagsimula ang mga banta, kung paano isinagawa ang plano ng paunti-unti. Alam kong walang anumang sasabihin ko ang makakapagbago sa ginawa ko, sabi ni Carlo sa hepe. Ang kanyang boses ay puno ng pagod na higit pa sa pisikal na pagod. Ngunit kung ang pakikipagtulungan ay makakatulong na mahuli ang talagang nagplano ng lahat ng ito, kung gayon ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Tumango si Oscar at humarap sa kanyang team. Mayroon na tayong sapat. Ihanda ang warrant para sa pag-freeze ng mga account ng Apex Solutions at ang search and seizure warrant para sa address ni Victor Jimenez. Ang mga salita ay lumabas na parang isang sentensya at naramdaman ng lahat sa silid ang bigat nito. Totoo ito. Nangyayari ito. Naka-activate na ang makina ng hustisya at walang pause button. Sa kabilang panig ng gusali, sa opisina ni Roberto, may ibang nangyayari. Si Mark De La Peña, ang pinakabatang analyst, ang unang dumating ng sumikat ang araw. Nakita niya ang kanyang amo na nakaupo sa upuan, maluwag ang kurbata at namumula ang mata, nakatingin sa lungsod mula sa bintana. Ginoong Reyes, tawag ni Mark nang nag-aalinlangan mula sa pinto.
Dumarating na ang mga tao at gustong malaman ng lahat kung ano ang nangyayari. May sasakyan ng autoridad sa ibaba at kinakabahan ang lahat. Tipunin ang lahat sa main hall, sabi ni Roberto nang hindi lumilingon. Lahat, kasama ang cleaning staff. Kakaiba ang hiling kay Mark ngunit sumunod siya. Pagkalipas ng ilang minuto, puno na ang main hall ng Reyes Capital. Mga empleyado mula sa lahat ng sektor, mula sa mga analyst hanggang sa mga intern, mula sa pantry staff hanggang sa seguridad. Si Sabrina Lim, mula sa legal ay nasa sulok na may notepad, handa para sa anumang legal na posibleng mangyari. At sa likod ng silid, nakasuot pa rin ng uniforme, ay si Liza, sinusubukang manatiling hindi nakikita, tulad ng dati. Pumasok si Roberto sa silid at naglakad patungo sa harap. Tiningnan niya ang bawat mukha na naroroon. 120 tao na umaasa sa kumpanyang iyon para bayaran ang kanilang mga bayarin, pakainin ang kanilang mga pamilya, panatilihin ang kanilang mga pangarap. 120 tao na ng umagang iyon ay hindi alam kung magkakaroon pa rin sila ng trabaho kinabukasan. May utang akong katotohanan sa inyong lahat. Simula niya, matatag ang boses, sa kabila ng pagod. Kagabi, ang kumpanyang ito ay dumanas ng internal attack. Isang malaking halaga ng pondo ng aming mga kliyente ang inilihis sa mga account sa ibang bansa. Ang bulungan na naglakbay sa silid ay parang isang alon. Namutla ang mga mukha, mahigpit na hinawakan ang mga telepono na puno ng takot ang mga mata. Ngunit kailangan ko ring sabihin, patuloy ni Roberto, itinaas ang kanyang kamay upang humingi ng katahimikan na ang pera ay nasubaybayan, natukoy at kasalukuyang nagyayelo, naghihintay ng pagbawi ng mga karampatang autoridad. Nagbago ang tono ng bulungan mula sa takot patungo sa pagkalito, mula sa pagkalito patungo sa maingat na pag-asa. At kailangan kong malaman ng lahat kung sino ang nagligtas sa kumpanyang ito. Tiningnan ni Roberto ang likod ng silid, kung saan sinusubukan ni Liza na magtago sa likod ng isang grupo ng mga empleyado. Nang magsalubong ang kanilang mga tingin, bahagya siyang umiling, na parabang humihingi na huwag siyang ilantad. Ngunit alam ni Roberto na ang manatiling tahimik sa sandaling iyon ay ang pag-uulit mismo ng krimen na ginawa ni Victor Jimenez laban sa kanya ilang taon na ang nakalipas. Ang pagbura ng pangalan ng isang taong nararapat alalahanin. Ang taong nakadiskubre ng atake, nakasubaybay sa bawat ninakaw na sentimo at nagharang ng pondo upang maibalik ito ay si Liza Santos. Ang parehong Liza Santos na nakikita ninyo araw-araw na nililinis ang mga pasilyo na ito. Ang parehong Liza Santos na karamihan sa atin ay hindi kailanman binati. Ang parehong Liza Santos na personal kong tinrato sa paraan na labis kong ikinahihiya. Lubos na natahimik ang silid. 120 pares ng mata ang lumingon sa likod kung saan nakatayo si Liza na hindi gumagalaw, may luha sa mata at nanginginig ang baba. Bago siya nagtrabaho dito bilang cleaner assistant, patuloy ni Roberto. Si Liza Santos ay Chief Research Scientist sa isa sa pinakamahalagang institusyon ng teknolohiya sa bansa. Siya ay pinagkaitan ng katarungan. Ninakaw ang kanyang trabaho, winasak ang kanyang karera, at binura ang kanyang pangalan ng mga taong may kapangyarihan at walang karakter. At kahit matapos ang lahat ng ito, kahit matapos tratuhin bilang hindi nakikita ng mga taong tulad ko, pinili niyang tumulong, hindi para sa akin, hindi para sa kumpanya, kundi para sa inyo, para sa bawat pamilya na umaasa sa sweldo na nagmumula rito. Si Mark de la Peña, ang pinakabatang analyst, ang unang gumalaw. Nagsimula siyang pumalakpak ng dahan-dahan, mag-isa. Pagkatapos ay sumali si Sabrina, pagkatapos si Helen, at sa loob ng ilang segundo ang buong silid ay pumapalakpak. Hindi ito magalang na palakpak ng corporate meeting. Ito ay palakpak ng mga taong nagpipigil ng takot sa buong gabi at sa wakas ay nakapagpalaya. Tinakpan ni Liza ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan sa loob ng maraming taon, sa lahat ng mga pagpapahiya, sa lahat ng mga gabi na natutulog sa sahig ng bahay ng kanyang ina, sa lahat ng mga araw ng mabibigat na trabaho, nang walang sinumang tumitingin sa kanya. Lahat ng mga luha na iyon ay sabay-sabay na lumabas. At hindi ito luha ng kalungkutan, ito ay luha ng isang taong sa wakas ay nakikita. Lumapit si Helen at niyakap siya ng walang sinasabi. Pagkatapos si Patricia, pagkatapos ay ang mga empleyado na hindi man lang niya alam ang pangalan, ngunit lumapit sa kanya, nabasa ang mga mata at nakalahad ang mga kamay. Isa-isa. Ang mga taong iyon na sa loob ng maraming taon ay nilampasan siya ng hindi siya nakikita
ay ngayon ay pumipila upang magpasalamat. Pinagmamasdan ni Roberto mula sa malayo, nakasandal sa dingding at sa unang pagkakataon sa kanyang buong buhay bilang isang matagumpay na negosyante, naunawaan niya na ang pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng Reyes Capital ay hindi nangyari sa anumang meeting room, sa anumang milyong-pisong kontrata, sa anumang selebrasyon ng mga naabot na target. Ito ay nangyayari doon sa silid na iyon, sa paligid ng isang babaeng nakauniforme ng tagalinis na sinubukan ng buong mundo na burahin. Ngunit ng umagang iyon, habang niyayakap si Liza ng 120 taong iniligtas niya nang walang hinihingi kapalit, nag-vibrate ang cellphone ni Roberto. Mensahe ito mula kay P. Supt. Oscar. Binasa niya ito at nanlamig ang kanyang dugo. Pumunta na ang team sa address ng suspek. Walang laman ang apartment. Tumakas si Victor Jimenez. Ang balita ng pagtakas ni Victor Jimenez ay bumagsak sa umagang iyon na parang bagyo sa isang maaraw na araw. Ilang minuto pa lang ang nakalipas, niyayakap si Liza ng 120 tao. Ngayon ay bumalik ang katahimikan upang sakupin ang bawat sulok ng opisina na iyon, mabigat at nakakasakal. Itinago ni Roberto ang kanyang cellphone at tiningnan si Liza. Hindi na siya umiiyak, hindi na siya nanginginig. Nakatayo siya sa gitna ng silid na may ekspresyon ng isang taong lubos na nakakakilala sa lalaking iyon para magulat. Susubukan niyang umalis ng bansa, sabi ni Liza ng kalmado na salungat sa kawalang pag-asa sa paligid niya. Iyan ang lagi niyang ginagawa kapag nagiging mahirap ang mga bagay. Tumakas siya, nagbabago ng pangalan, nagsisimulang muli sa ibang lugar na para bang walang nangyari. Paano mo nalaman iyan? Tanong ni P. Supt. Oscar sa telepono. Kausap pa rin si Roberto. Dahil hindi ito ang unang pagkakataon. Nang magsimulang imbestigahan ng Zenith Institute ang mga internal na irregularidad, nawala si Victor sa loob ng ilang linggo. Bumalik lang siya nang sigurado na nawasak na ang ebidensya laban sa kanya. Mayroon siyang mga contact, peking dokumento, at handang ruta ng pagtakas. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala siyang pera, bulong ni Oscar. Naka-freeze ang mga account. Kung walang resources, malaki ang pagbaba ng kanyang mga opsyon. Bumababa, ngunit hindi nawawala, sagot ni Liza. Siya ang uri ng tao na laging may nakatagong reserve. Laging may plano sa loob ng plano. Nanatiling tahimik si Oscar sandali. Ginang, mas alam mo ang kanyang behavioral pattern kaysa sa anumang profile na maaaring i-drawing ng aking team. Kung ikaw ang nasa posisyon niya, saan ka pupunta? Ipinikit ni Liza ang kanyang mga mata, kakaiba ito. Pagkatapos ng maraming taon na sinusubukang kalimutan si Victor Jimenez, ngayon ay kailangan niyang mag-isip ng eksakto tulad niya, bumalik sa isip na alam niya, ang kalkuladong rason na nagkukunwari ng karuwagan bilang estratehiya. Hindi siya pupunta sa airport, sabi niya. Binubuksan ang kanyang mga mata. Alam niyang iyon ang unang lugar na minomonitor. Hindi rin siya gagamit ng kanyang karaniwang mga contact dahil iniisip niya na ibinunyag na ni Carlo ang lahat. Si Victor ay pupunta sa nag-iisang lugar kung saan siya nakakaramdam ng sapat na seguridad upang pag-isipan ang kanyang susunod na hakbang. Anong lugar? Ang kanyang opisina sa Apex Solutions. Binuo niya ang kumpanyang iyon bilang kanlungan. Mayroon siyang alternatibong dokumentasyon na nakaimbak doon. Independent Communication Equipment. Ito ang kanyang cocoon. Hindi nag-alinlangan si Oscar. Sa loob ng wala pang isang oras, ang team ay nakaposisyon sa commercial address ng Apex Solutions, isang discreet office sa isang business building sa kabilang panig ng lungsod. At nang pumasok ang mga ahente, natagpuan nila ng eksakto ang inilarawan ni Liza. Mga kagamitan, peking dokumento, mga pasaporte na may iba't ibang pangalan, at si Victor Jimenez na nakaupo sa harap ng computer na desperadong sinusubukang i-access ang mga account na hindi na tumutugon sa kanyang mga utos. Nang pumasok ang mga ahente sa silid, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay nang walang pagtutol. Hindi dahil siya ay matapang, kundi dahil sa wakas ay naunawaan niya na wala ng matatakbuhan. Ang balita ng pagdakip ay nakarating sa Reyes Capital ng umagang iyon. Nakatanggap si Roberto ng tawag mula kay P. Supt. Oscar at, sa unang pagkakataon sa buong gabing iyon, huminga siya ng malalim, isang paghinga na tila nagdadala ng bigat ng lahat ng nangyari. Ibinaba niya ang telepono at naglakad patungo sa server room, kung saan si Liza ay nagtatrabaho pa rin. Inaayos ang huling mga record para sa forensic team. Nakuha na nila siya, sabi ni Roberto mula sa pinto. Huminto sa pagtatype si Liza. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakabitin sa keyboard ng matagal. Hindi siya ngumiti, hindi nagdiwang,
Ipinikit lang niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang nag-exhale na parang may inilalagay sa sahig na pasanin na matagal na niyang dala. Tapos na, bulong niya. At ang salita ay tila kakaiba sa kanyang bibig na parabang hindi niya kailanman inakala na maaari niya itong sabihin balang araw. Hindi pa tapos, sagot ni Roberto, pagpasok sa silid. Nagsisimula pa lang. Tiningnan siya ni Liza na hindi nakakaintindi. Dumating ang external audit 20 minuto na ang nakalipas, patuloy niya. Ipinresenta namin ang lahat ng dokumentasyon, ang mga naibalik na record, ang pagsubaybay sa mga paglilipat, ang patunay ng scheme. Dahil naka-freeze ang mga account at nakakulong ang responsable, nagsimula na ang proseso ng pagbawi ng pondo. Kinumpirma ng mga auditor na napanatili ang financial structure ng kumpanya. Kung gayon, nakaligtas ang kumpanya, sabi ni Liza. Nakaligtas ang kumpanya, garantisado ang mga trabaho. Ang 120 pamilya ay patuloy na makakatanggap ng kanilang mga sweldo. Huminto si Roberto, dahil sa iyo. Umiling si Liza, ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. Hindi, ginawa mo ang hindi magagawa ng iba at ginawa mo ito para sa mga taong walang ginawa para sa iyo. Hindi lang iyon ang kailangan gawin, iyan ay pambihira. Humila si Roberto ng upuan at umupo sa harap niya. Sa unang pagkakataon, magkapareho sila ng antas, walang desk ng opisina sa pagitan nila, walang hierarchy, walang uniforme na naghihiwalay sa amo at empleyado. Liza, buong gabi akong nag-iisip tungkol sa lahat ng nangyari at nakarating ako sa isang conclusion na dapat ay matagal ko nang narating. Nagtayo ako ng isang matagumpay na kumpanya, ngunit nabigo ako bilang tao. Tinrato ko ang mga tao bilang kasangkapan. Nalito ako sa autoridad at superiority at ang taong pinakakinamumuhian ko ay siya pala ang nagligtas sa akin. Ginoong Reyes. Roberto, pagtatama niya. Roberto na lang. Nanatiling tahimik si Liza, pinoproseso ang simpleng kilos na mas maraming ibig sabihin kaysa sa anumang talumpati. Gusto kong magbigay ng panukala sa iyo, patuloy niya. At bago ka magsalita ng anuman, alamin mong hindi ito dahil sa pasasalamat o sa pagkakasala o sa awa. Ito ay dahil ito ang magiging pinakamatalinong desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Naghintay si Liza, gusto kong ikaw ang mamuno bilang Chief Technology Officer ng Reyes Capital, ang posisyon ni Carlo, na may katugmang sahod, profit sharing, at ganap na autonomiya upang muling istruktura ang digital security ng kumpanya mula sa wala. Umalis ang hangin sa baga ni Liza na parabang may nagbukas ng bintana sa isang silid na matagal nang sarado. Binuksan niya ang kanyang bibig para sumagot. Ngunit walang salita ang lumabas. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, hindi ang tahimik na luha na kanyang inihulog sa buong magdamag, kundi ang luha na nagmula sa napakalalim na lugar na tila dala ang lahat ng sabay-sabay, ang sakit, ang kawalang katarungan, ang kalungkutan, ang sakripisyo, at ngayon, sa wakas, ang pagkilala. Ako, hindi ko alam kung ano ang sasabihin, aniya na halos hindi makapagbitaw ng salita. Sabihin mong oo. Sabi ni Patricia mula sa pintuan kung saan siya nakatayo kasama si Helen. Parehong may pulang mata ang dalawa at sabay silang ngumiti. Para sa kabutihan, sabihin mong, oo. Tumawa si Liza sa gitna ng kanyang mga luha, isang tawa na puro kaluwagan. Kailangan kong mag-isip. Kailangan. Wala kang kailangan. Putol ni Helen, pagpasok sa silid. Ginugol mo ang maraming taon sa pag-iisip sa iba. Ngayon tanggapin mo na lang ang pagpapalang ito. Ang tawanan na bumalot sa silid na iyon ay ang pinakamagandang tunog na narinig ng opisina na iyon. Hindi ito ang tawanan ng isang corporate meeting o ng isang biro sa pagitan ng mga kasamahan. Ito ay ang tawanan ng mga taong nakaranas ng pinakamasamang gabi ng kanilang buhay nang magkasama at lumabas sa kabilang panig na nagbago. Sige, sabi ni Liza. Pinunasan ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tinatanggap ko. Pagkaraan ng mga linggo, kumalat sa buong lugar ang kwento ng Reyes Capital. Ang pagdakip kay Victor Jimenez, ang scheme ng Apex Solutions, ang pagbawi ng mga pondo, lahat ito ay naging balita. Ngunit ang talagang nakakuha ng atensyon ng mga tao ay hindi ang mga numero o ang krimen, kundi ang kwento ni Liza, isang matalinong researcher na ninakaw ang trabaho, sinira ang karera at binura ang pangalan, na nawalan ng lahat at nagsimulang muli. Naglilinis ng mga opisina upang pakainin ang kanyang anak, na nang magkaroon ng pagkakataong talikuran ang mga naghamak sa kanya, pinili niyang mag-abot ng tulong. Ang Zenith Institute, na pinilit ng epekto, ay napilitang magbukas ng internal investigation.
Ang mga dokumento na pinalsipika ni Victor ay muling sinuri. Ang orihinal na mga record na nagpapatunay sa pagiging may akda ni Liza sa pagbuo ng protocol ay natagpuan sa mga lumang server na walang sinuman ang nag-check. Sa loob ng ilang linggo, naglabas ang board ng institute ng isang pampublikong pahayag. Kinikilala si Liza bilang pangunahing lumikha ng Advanced Encryption Protocol, opisyal na nagtutuwid sa dapat sanang naitama noon pa. Nang mailathala ang paunawa, si Liza ay nasa kanyang bagong opisina sa Reyes Capital, ang parehong opisina kung saan dati umuupo si Carlo. Dinala ni Patricia ang nakaprint na balita at inilagay sa kanyang mesa nang walang sinasabi. Binasa ito ni Liza ng tahimik. Ang bawat linya ay mabigat na parang ginto. Ang bawat salita ay nagbabalik ng isang piraso ng pagkakakilanlan na inagaw sa kanya. Hindi siya umiyak sa pagkakataong ito. Ngumiti lang siya. Isang maliit, pagod, ngunit malalim na totoong ngiti. Matagal, sabi niya sa sarili, ngunit dumating. Lumipas ang mga buwan. Ang Reyes Capital ay hindi lang nakaligtas, umunlad pa. Ang bagong sistema ng seguridad na ipinatupad ni Liza ay naging referensya sa sektor ng pananalapi. Ang mga kumpanya mula sa buong bansa ay nakikipag-ugnayan upang humingi ng konsultasyon, gustong maunawaan kung paano gumagana ang arkitektura na iyon. Hindi nakaligtaan ng sinuman ang kabalintunaan. Ang parehong protocol na halos sumira sa kumpanya ay ngayon ang pinakamalaking competitive differentiator nito sa tamang kamay ng tao. Nagbago si Roberto. Hindi overnight, dahil hindi ganoon nagbabago ang mga tao, kundi unti-unti at tunay. Nagsimula siyang bumati sa bawat empleyado sa pangalan, muling inayos ang patakaran sa sahod ng kumpanya, lumikha ng isang training program para sa mga outsourced na empleyado, nag-aalok ng mga kurso at pagkakataon para sa paglago. At sa bawat pagkakataon na may nagtatanong kung bakit siya nagbago ng husto, ibinibigay niya ang parehong sagot. Dahil tinuruan ako ng isang tagalinis na ang halaga ng isang tao ay hindi kailanman nasa ID na kanyang suot. Buong pagtutulungan si Carlo sa mga investigasyon at sinagot ang kanyang mga aksyon sa harap ng batas. Ang kanyang kooperasyon ay nakatulong sa pagbuwag sa buong network ng mga account na ginagamit ni Victor. Sa kanyang testimonya, binanggit niya ang isang pangungusap na naitala sa mga proseso. Nagawa ako ng isang kahila-hilakbot na pagkakamali, ngunit ang taong pinakamasakit sa lahat ng ito ay ang pumiling tumulong sa halip na maghiganti. Si Victor Jimenez ay hinatulan, financial fraud, estafa, pagpapalsipika ng dokumento, pagnanakaw ng intellectual property, mahaba ang listahan, at mahaba rin ang sentensya. Nang basahin ang hatol sa korte, naroon si Liza hindi para magdiwang, hindi para maghiganti, kundi para sa wakas ay isara ang isang kabanata ng kanyang buhay na kailangan nang matapos upang makapagsimula ang isa pa. Paglabas ng korte, nakita niya si Roberto na naghihintay sa labas. Wala siyang sinabi, inabot lang niya ang isang sobre. Sa loob ay may sulat mula sa dekano ng isa sa mga pinakarespetadong unibersidad sa bansa na nag-aanyaya kay Liza na magbigay ng lecture tungkol sa digital security at technological innovation. Ang iminungkahing paksa, ang protocol na nagpabago sa industriya at ang babae sa likod nito. Hinawakan ni Liza ang sulat sa kanyang dibdib at huminga ng malalim. Hindi pa kailanman ganoon gaan ang hangin. Isang hapon, ilang araw pagkatapos, umuwi ng maaga si Liza. Binuksan niya ang pinto ng apartment, isang bagong apartment sa isang ligtas na kapitbahayan na may silid para lang kay Brian, at nakita niya ang kanyang anak sa mesa ng kusina, napapalibutan ng mga libro at kuwaderno. Ang ina ni Liza, si Aling Carmen, ay nasa armchair sa tabi, nagbo-border ng tahimik tulad ng ginagawa niya tuwing hapon. Tinaas ni Brian ang kanyang ulo nang marinig ang pinto at nagliwanag ang kanyang mga mata tulad ng laging nangyayari kapag dumating ang kanyang ina. Tumakbo siya sa kanya at niyakap siya ng may awkward na lakas na tanging bata lang ang mayroon. Mama, pinasulat kami ng teacher tungkol sa kung ano ang gusto naming maging paglaki. Sinulat ko na gusto kong maging siyentipiko tulad mo. Yumuko si Liza at hinawakan ang mukha ng kanyang anak sa kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang kanyang mga mata, ang mga mausisang mata na nagtatanong ng lahat, na gustong maunawaan ang buong mundo at nakaramdam ng isang bagay na walang anumang propesyonal na tagumpay, walang anumang pampublikong pagkilala, walang anumang sahod ang kailanman makapagbibigay. Magiging kung ano ka man ang gusto mo, anak ko, kung ano ka man, at walang sinuman ang kailanman magbubura ng iyong pangalan. Ngumiti si Brian nang hindi naiintindihan ang bigat ng mga salitang iyon, ngunit naiintindihan ni Liza
Naiintindihan niya na para bang isang taong nagdala ng bigat sa kanyang likod at sa wakas ay naibaba ito. Tiningnan ni Aling Carmen ang kanyang anak mula sa armchair. Basa ang kanyang mga mata sa ibabaw ng kanyang salamin sa pagbabasa. At mahina, halos sa sarili niya, sinabi, "Lagi kong alam na babalik ka sa tamang landas, anak ko." Ngumiti si Liza sa kanyang ina, umupo sa sahig sa tabi ng kanyang anak at tinulungan ito sa kanyang takdang aralin. Doon, sa simpleng kusina na iyon, nakasama ang kanyang ina na nagbo-border sa armchair at ang kanyang anak sa tabi. Sa wakas ay naunawaan niya ang isang bagay na inabot niya ng mga taon upang matutunan, na ang halaga ng isang tao ay hindi nasa posisyon na hawak niya, sa diploma na dala niya o sa pera na nasa kanyang account. Nasa ginagawa niya ito kapag walang nakatingin. Nasa pagpili na tumulong kapag may karapatan siyang tumalikod. Nasa lakas ng loob na manatiling nakatayo kapag sinusubukan siyang iluhod ng buong mundo. Hindi na si Liza ang hindi nakikitang babae, hindi kailanman siya naging ganoon. Ang mundo lang ang hindi marunong tumingin.